Magandang binibini, hintayin mo ako. Leo, sa ngalan ng panganay na anak na babae ng ang pamilya Croft, si Evelyn, narito ako upang kanselahin ang ating kasunduan. Hayaan mong magpakilala ako. Ako ang katulong ni Evelyn Croft, ang panganay na anak ng pamilya Croft, ang pangunahing pamilya ng mandirigma. Sa buong Siyam na kaharian, ang pangalan ko ay Gwen. Ito ang kontrata sa kasal ninyo at ng aming binibini. Pirmahan mo na at kanselahin agad ang kasunduan. Sa pagsasalita mo, akala ko ikaw mismo si Evelyn Croft. Yun pala, katulong ka lang pala. Ano na problema sa pagiging katulong? Mas mabuti pa rin ang isang katulong, kaysa sa isang hampas lupang masahista na tulad mo. Hoy! Bakit ako hampas lupa? Lahat sa Siyam na kaharian ay kilala ka, Leo. Ginagamit mo lang ang masahista bilang takip para tumingin sa mga babaeng naliligo. Wala ka kundi isang kahiyahiyang dumi ng lipunan. Pwede mo akong insultuhin, pero hindi mo pwedeng insultuhin ang trabaho ko. Ako ang punong masahista dito. Sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na ang panaginip. Ang aming binibini ay karapat-dapat lamang sa hari ng dragon. Ang higit sa lahat, pirmahan mo na agad. Kapag sinabi mong pumirma ako, pipirma ako, nakakahiya yon para sa akin. Maliban na lang kung hayaan mo akong magkuskus sa'yo. Ikaw, walang hiya ka. Ikaw. Bitawan mo ako. Ang yabang mo. Bibigyan kita ng magandang leksyon, sa ngalan ng iyong binibini. Ikaw. Pumirma ka na kung gayon. CJ. Sige na, umuwi ka na at magulat sa iyong binibini. Hello, Lolo. Ano? Ikaw si Leo. Kumusta po, Ginang Thorn? Ako si Leo. Ito, ang maalamat na tomo ng sinaunang ilusyon. Dinala ko ito bilang handog sa kasunduan para sa inyong pamilya. Mula ngayon, magtutulungan tayo sa lahat, hati sa tagumpay at hirap. Ang kapal ng mukha mo. Humarap ka pa talaga dito gamit ang pekeng tomo ng sinaunang ilusyon. Para lokohin ang aming pamilyang Thorn, may respeto ka pa ba sa aming pamilyang Thorn? Kahit kunting piraso? Sa buong Siyam na kaharian, alam ng lahat na ang mahika ng ilusyon ay naglaho 1,000 taon na ang nakalipas. Tanging ang isang nakatayo ng higit sa lahat, ang anak ng Propacia, ang bagong hari ng dragon na itatatag sa loob ng 3 araw. Ang may hawak ng tomo ng sinaunang ilusyon. Leo, naglakas loob ka pang magharap ng huwad na tomo ng sinaunang ilusyon. Sinisiraan mo ba ang aming pamilyang Thorn? Ito ay lubhang nakakagalit. Leo, akala ko dati napilitan ka lang sa hamak na trabaho bilang masahista dahil sa kawalan ng pag-asa. Pero ngayon, mukhang sa esensya ay bulok ka na at wala ng pag-asang magbago. Hindi ko hahayaang pakasalan ka ni Iris. Eksakto. Talagang hindi siya maaaring magpakasal sa isang kilalang masahista. Ginoo at Ginang Thorn, nagkakamali kayo sa akin. Tunay ang librong ito, dahil na nawala ito sa loob ng 1,000 taon. Dinala ko ito bilang handog sa kasunduan, para sa inyong pamilya, upang ipakita ang aking katapatan. Kalokohan. Huwag mo na akong insultuhan pa, gamit ang walang kwentang. Huwad na ito. Umalis ka na rito, ngayon din. Ipinahahayag ko na ang kontrata sa kasal na ito ay walang bisa mula sa sandaling ito. Ngayon, umalis ka na. Ginoo at Ginang Thorn, tunay nga ito, ako. Huwag mo sabihin, ikaw yung kataas-taasang pinuno ang hari ng dragon. Perpektong itsura. Perpektong pangangatawan. Isang perpektong babae. Bastos, Ang ganda-ganda, eksakto sa gusto ko. walang hiya. Isang hampas lupa, ang nangahas mangarap sa dalaga ng pamilya Thorn. Kay walang hiya naman. Ang aming pamilyang Thorn ay hindi lugar kung saan ang isang walang kwentang tulad mo ay pwedeng manggulo. Ngayon, lumabas ka. Ginoo at Ginang Thorn. Dumating ako dito ng buong puso para mag-alok ng kasal. Kanina lang, ang nararamdaman ko para kay Binibining Thorn ay nanaig sa akin. Humihingi ako ng paumanhin doon. Ngunit, dapat din kayong maging mainat sa inyong pagiging mabuting host. Anong pagiging mabuting host ang utang namin sa isang tulad mo? Isang daga ka lang na nangangarap sa kanal. Ano, akala mo ba talaga na magiging manugang ka ng aming pamilyang Thorn? Lene. Binibining Thorn, sa wakas nagkita rin tayo. Sana huwag mo akong husgahan, batay sa aking propesyon.
Ako si Iris, palagi akong naniniwala na walang propesyon na likas na, mas mabuti o mas masahol kaysa sa iba. Ang aking nobyo ay maaaring isang hindi kilalang masahista. Ngunit, hindi talaga siya maaaring maging isang pervert at manyakis. Perpekto. Iyan ang babaeng gusto ko. Magkasundo tayo ng iniisip, ikaw at ako. Kung may sarili akong pag-iisip, ay hindi para sa iyo ang humusga. Ako si Iris, mag-isa kong binago ang pamilya Thorne mula sa isang hindi kilalang maliit na pamilya sa Siyam na Kaharian, patungo sa isa sa nangungunang 6 na dakilang pamilya. Ang aking kakayahan ay nagsasalita para sa sarili nito. Siyempre naman, mahal. Tumahimik ka. Sino ang tinatawag mong asawa? Bukod sa pagtitig sa mga babaeng naliligo buong araw, ano pa ba ang kaya mong gawin? Lumabas ka na ngayon sa bahay ko, at huwag mo nang sayangin ang oras ko. Hindi ako Alice, ako si Leo. Ang pinakagwapang babae ang mapapangasawa ko. Iris. Leo, narito ka na rin para pakasalan ako. Iris, maglaro tayo. Anong laro? Magpapaligo ako sa'yo. Magpapaligo. Ay naku, hindi ko pwedeng sabihin sa biktima ng ilusyon ang isang bagay na hindi niya alam. Kung hindi, mababasag agad ang ilusyon. Magpapaligo pa siya sa akin. Kadiri. Ang isang babaeng tulad ni Binibining Thorne na may ganoong katayuan, sa tingin mo karapat-dapat ka ba para sa kanya? Binibining Thorne, ako, si Julian Sterling, ay narito ngayon, nadala ang 8 pares ng higanteng Pulse Heiress ng Dragon at Phoenix, 2 kwintas na purong ginto, 100 bara ng ginto, at isang anti-gong estatwa ng Imperial Green Jade, upang mag-alok ng kasal sa'yo. Sana'y pakasalan mo ako. Diyos ko, ang pamilya Sterling, iyon ang ikatlong pinakamakapangyarihang pamilya sa Siyam na Kaharian. Para dumating ka at pakasalan ng aking anak na babae. Talagang pinararangalan ang pamilya Thorne. Talagang pinararangalan. Tama yan, Iris. Bakit hindi mo agad pasalamatan si Ginoong Sterling sa kanyang mapagbigay na alok? Salamat, Ginoong Sterling, sa inyong pagiging maalalahanin. Ngunit tungkol sa panliligaw, gusto lang muna ni Iris na mag-focus sa kanyang karir ngayon. Ang inyong mabuting hangarin, may tuturing ko lamang na isang magalang na pagtanggi. Nako, Iris, ano ba ang sinasabi mo? Ginoong Sterling, huwag po sana kayong magalit. Ayos lang. Naniniwala ako na si Binibining Thorne, kapag mas nakilala na niya ako, ay tiyak na magkakagusto sa akin. Ako, si Julian Sterling, ay maraming oras. Maghihintay ako. Isang bagong yaman na puro pera lang ang alam itapon, ang nakakapagpaukod-ukod sa pamilya niyo. Talagang nakakamangha. Ikaw, isang mababang klaseng masahista, anong karapatan mo para magingay dito? Kung may karapatan ako o wala, hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Ang basurang tulad mo na pumunta sa tahanan ng mga Thorne, ay nagdudumi lang ng hangin, at nagpapababa ng klase nito, kaya lumayas ka na? Paalisin mo ako. Leo, huwag mong isipin na dahil lang may bibig ka, at kayang sumigaw, ay kapantay mo na kami, hindi ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang isang walang kwentang tulad mo, ay hindi karapat-dapat kay Binibining Thorne. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Kung ganoon, walang ang sinuman sa buong. Ang Siyam na Kaharian ang karapat-dapat sa kanya. Ang yabang mo naman. Kahit ako, si Julian Sterling, ay hindi maglalakas loob na magsalita ng ganyan. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ang hari ng dragon? Ang hari ng dragon? Ang hari ng dragon ay isa lamang. Isang hungkag at walang saysay na titulo. Sino pa ang magpapahalaga dyan? Ang kapal ng mukha mo. Bastos ka sa ang hari ng dragon. Naghahanap ka ng kamatayan. Eksakto, naghahanap ka ng kamatayan. Mamatay ka na mag-isa. Huwag mong idamay ang pamilya Thorne. Mga gwardya, palayasin ninyo ang hampas lupang ito, sa lugar na ito. Kung palalayasin ninyo siya, ilayo ninyo ng husto. Huwag ninyong pahintulutang makisama sa pamilya Thorne. Leo, umalis ka na. Bago ka pa mapahamak. Palalayasin niyo ako. Wala pang sinuman sa buong ang Siyam na Kaharian ang nakapagpalaya sa akin. Kayabang-yabang. Bata, kapag binali ko ang mga braso at binti mo, malalit ka sa trabaho mo. Day off ko ngayon. Maliban na lang kung gusto ni Binibining Thorne ng masahe. Hindi ako magtatrabaho. Kung ganoon, itatapon kita, ang hadlang na ito, sa pamilya Thorne, ngayon din. Leo, naghahanap ka ng kamatayan. Ang bone carving blade, Ginoong Sterling. Ang bone carving blade na hawak mo. Tama, ang talam na inukit sa buto. Ay gawa sa tadyang ng bagong hari ng dragon, na mag-aakyat sa trono, sa loob ng 3 araw.
Sabi nila, noon, para sa mga karaniwang tao, nang ang siyam na kaharian, ang bagong hari ng dragon ay tumanggap ng utos mula sa kanyang guro, ang dating hari ng dragon at nag-isa, sa ang labanan sa pulang kapatagan para supuin ang mga rebelde. Sa ang labanan sa pulang kapatagan na yon, ang bagong hari ng dragon ay nag-isa sa 100 kalaban, at nabali ang 6 niyang tadyang. Ang labanan sa pulang kapatagan ay isang labanang naitala sa mga talaan ng ang siyam na kaharian sa malawak na ilog ng kasaysayan ng ang siyam na kaharian. Tanging ang maalamat na anak ng hula ang maaaring nakagawa noon. Anong ang labanan sa pulang kapatagan? Puro maliliit na isda lang yon. 1 kilos ko lang tapos na. Tungkol naman sa 6 na tadyang na yon. Ako ay, Manyakis, mga tol, bilis, hulihin niyo siya. Huwag niyo siyang pabayaang makatakas. huwag niyo akong sundukin sa mukha. Tumayo ka, tumayo ka. Babae ba talaga tong mga to? Ang tadyang ko. Ang yabang ng salita mo. Tingnan natin kung gaano ka kagaling ngayong araw. Leo, akala mo ba natatakot ako sa'yo? Dahil lang alam mo ang ilang, mura lang na mga trick, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang aking pamilyang Sterling ay naglaan na ng 70% ng aming mga ari-arian upang maging pangunahing sponsor ng seremonya ng pag-upo sa trono ng Dragon King. Pagdating ng panahong iyon, titipunin namin ang lahat ng dakilang pamilya mula sa 9 na kaharian upang dumalo sa seremonya. At ito ay ang ika-5 regalo ko para sa kasal sa pamilyang Thorn. Kaya, ikaw, Leo, ay wala na. Lumabas ka na, lumabas ka. Ayos lang, Iris. Magkikita ulit tayo pagkatapos ng 3 araw. Evelyn. Tara na. Sige, walang problema. Evelyn, siya, yun. Si Leo yan, ang manyakis na stalker na pinutol mo. Ang kasunduan. Ito ang seremonya ng pag-upo sa trono ng bagong Dragon King. Himpilan ng mga asong kalye, dilat ang mga mata mo, at tingnang mabuti, talaga bang lugar para sa'yo ito? Ang ganda-ganda ng suot mo, nakakahiya ka talagang makita sa publiko. Anong karapatan ng isang mababang uri ng basura na tulad mo, na dumalo sa seremonya ng pag-upo sa trono? Si Panginoong Sterling mismo ang nagayos ng seremonyang ito, kung walang pahintulot ni Ginoong Sterling. Walang sino man ang papapasukin. Kung sakaling, papasukin ka namin ngayon, iyon ay talagang malaking pagkakamali. Wala akong interes sa seremonya ng pag-upo sa trono. Ikaw ay walang hiya. Salot! Guardia, bantayan ninyo ang asong ito. Huwag ninyo siyang papasukin. At gambling ang seremonya ng pagluklok sa trono. Mga kagalang-galang, ang makadalo sa seremonya ng pagluklok sa trono ng bagong hari ng dragon ay isang walang katulad na karangalan para sa lahat ng dakilang pamilya ng 9 na kaharian. Ang ating pagtitipon ngayon ay dahil lamang sa dakilang biyaya ng hari ng dragon. Tama, ang masilayan man lang ang kagalang-galang na presensya ng Hari ng Dragon para sa aming pamilyang Blackwood. Iyon ay isang bagay na hindi namin pinangarap. Ang hari ng dragon na yon parang araw mismo. Para sa aming pamilyang King, ang makita siya kahit minsan sa buhay na ito ay sapat na upang mamatay kaming kontento. Salamat po, Ginoong Sterling, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong ito na makadalo sa seremonya ng pagluklok sa trono ng Hari ng Dragon. Ang pamilyang Thorne ay hindi kailanman makakalimot sa inyong kabutihan. Tama, talagang hindi namin ito malilimutan. Oo. Sigurado akong ang walang katulad na mukha ng hari ng dragon ay tiyak na magpapapanglaw sa buong bulwagang. Ito ng paghahanda. Narinig ko na si Evelyn ay sinadya niyang winakasan ang kanyang kasunduan noong bata pa para sa Hari ng Dragon. Ah, si Leo Vance ba ang ibig mong sabihin? Isang dagalang siya sa kalsada, kinamumuhian ng lahat sa 9 na kaharian. Wala siyang kinalaman sa aming pamilyang Croft. Mula ngayon, huwag na ninyong banggitin ang nakakasuklam na bagay na iyon sa harap ko ulit. Itong si Leo Vance, walang hiya pa ring nagtatangka na makapag-asawa sa aming pamilyang Thorn. Panaginip lang iyan. Makinig kayong lahat, ang pamilyang Thorn ay walang kinalaman sa basurang iyon ng lipunan. Pakiusap, huwag ninyo siyang gamitin upang dungisan ang reputasyon ng aming pamilyang Thorn. Ang paglayo ninyo sa ganid na yan ay isang matalinong hakbang.
Leo, iyon ang trono ng hari ng dragon. Anong lakas ng loob mong umupo dyan? Nababaliw ka na ba? Napakawalang ingat mo. Bumaba ka riyan, tanga. Naghahanap ka ng kamatayan. Alam mo ba, ang pagiging suwail mo ay parang pagdedeklara ng digmaan sa buong siyam na kaharian. Leo, napakawalang isip at walang ingat mo. Kaya naman hinahamak ka ni Iris, at ayaw pakasalan. Mga kasama, paligiran natin siya. Huwag ninyong pakatakas ang traidor na naglapas tangan sa trono ng dragon. Ngayong gabi ang seremonya ng pag-upo ng bagong hari ng dragon, kung saan nagtipon ang lahat ng mga maharlika, lahat ng mga dakila at marangal na pamilya, mula sa siyam na kaharian ay narito, upang magbigay pugay sa pag-akyat ng hari ng dragon. Leo, naglakas loob kang pumasok dito. Iyon ang unang malaking kasalanan. Naglakas loob kang umupo sa trono ng dragon. Iyon ang pangalawang malaking kasalanan. Leo, bumaba ka na riyan ngayon din. Huwag mong lalong pahirapan ang sitwasyon. Iris, bilang iyong asawa, hindi ko kailangan ng tulong mo para makalabas dito. Tungkol sa pagpasok ko, kayo, mga bayani ng siyam na kaharian, na naririto, tanungin niyo si tagapamahalakan. Tungkol sa seremonya ng pag-upo ng hari ng dragon ngayong gabi, kung hindi ako dumating. Sa palagay ninyo, matutuloy kaya ito? Leo, sobra-sobra na ang kapal ng mukha mo. Ito pala ang nobyo ni Binibining Thorn. Naglakas loob pang magsalita ng kalokohan dito. Sa tingin ko talagang, naghahanap siya ng kamatayan. Leo, nababaliw ka na ba? Alam mo ba, ang sinasabi mo ngayon? Matigas ang ulo, walang hiya. Naghahanap ka ng kamatayan. Anong lakas ng loob mong lapastanganin si tagapamahala Kane? Papaluhurin mo ako, kaya ba ninyong dalawa yan? Sa siyam na dominyo, ang pinuno ng pamilya King na panglima sa ranggo ay hindi kayang harapin ang mga kahihinatnan. Ako na pang-apat, ang pinuno ng pamilya Blackwood. Kaya ko ba? Tingnan mo ang sinasabi mo. May pagkakaiba ba kayong dalawa? Leo, maihangganan ang kabastusan mo. Ang mga pinuno ng pamilyang Blackwood at King, sa buong siyam na dominyo, mayroon bang hindi gumagalang sa kanila? Iris, ikaw ang nagsabing pantay-pantay ang lahat. Bakit ngayon sinasabi mo sa akin na igalang ang pagkakasunod-sunod sa lipunan? Tungkol sa akin, si Leo, ang tanging taong maaari kong igalang, ay pumanaw na 10 araw na ang nakalilipas. Pumanaw 10 araw na ang nakalilipas. Ang dating hari ng dragon ang pinag-uusapan mo. Tama, ang matandang hukluban. Leo, tinatawag mo ang dating hari ng dragon na matandang hukluban, nababaliw ka na ba? Lumuhod ka at humingi ka agad ng tawad. O kahit ako ay hindi ka na maililigtas. Iris, bakit pa ulit-ulit mong sinasabi sa akin na lumuhod, hindi madaling lumuhod ang isang lalaki? Ako, sa dami ng tao dito, nakakahiya kung ako ay luluhod. Leo, tunay kang nakakadiri. Sinabi na ni Binibining Thorn na wala siyang kinalaman sa iyo, pero patuloy mo pa ring tinatawag ang sarili mong asawa niya. Walang hiya ka talaga. Ano, naiinggit ka ba? Ikaw, walang hiyang buhong. Paano ako, si Evelyn Croft, ay maaaring mainggit? Leo, dahil ang mga pamilyang King at Blackwood ay hindi kayang magparaya, paano naman ang pangatlong pamilya sa siyam na dominyo, ang mga Sterling? Kaya ba namin magparaya? Tama, ang seremonya ng pag-upo sa trono ngayong araw ay pinangangasiwaan ng aking pamilya Sterling sa ilalim ng pahintulot ni tagapamahala Kane. At si tagapamahala Kane, ang taong ang katayuan, ay pangalawa lamang kay ang hari ng dragon sa buong siyam na kaharian. Ang pamilya Kane ay pangalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa siyam na kaharian. Kaya, ang relasyon ng aking pamilya Sterling kay tagapamahala Kane ay halatang halata, hindi ba? Kaya itatanong ko ulit, kaya ba naming pamilya Sterling na mapagtaasan? Si tagapamahala Kane ay pangalawa lamang sa isang tao, at higit sa lahat, totoo. Sabi nga, ang mga ninuno ng pamilya Sterling at ang mga ninuno ni tagapamahala Kane ay nagkaroon ng ugnayang magkamag-anak kahit matagal na yon. Ang pagkakaroon ng ugnayang magkamag-anak kay tagapamahala Kane ay nangangahulugang malamang, kaya nilang gawin ang anuman sa siyam na kaharian. Tama, ngayong sila ang humahawak. Sa seremonya ng bagong hari ng dragon, sa palagay ko mula ngayon, ang impluensya ng pamilya Sterling ay walang katulad sa anumang ibang pamilya. Walang kwenta sa akin ang pamilya Sterling. Leo, tama na iyan. Pagtaasan mo ang pamilya Sterling, at hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. CJ, alam kong wala sa inyo rito ang may pagtingin sa akin. Sa tingin nyo, hindi ako karapat-dapat sa trono ng dragon. Pero, medyo pagod ako sa pagkakuskus ngayong araw, at ayaw ko talagang bumaba. Ano bang magagawa nyo sa akin? Leo, hamak na taga-kuskus, paano mo nagawang humiga sa trono ng dragon? At ilagay pa ang mabahong paa mo doon? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Leo, talagang naghahanap ka ng kamatayan. Naghahanap ka nga ng kamatayan, karapat dapat kang mamatay. Buti na lang at ang aming binibini ay matagal nang pumutol ng ugnayan sa lalaking ito. Kung hindi, ang aming pamilya Croft ay maaagang masisira ng manyakis na ito. Buti na lang at ang aming pamilya Ford ay matagal nang nakita ang tunay na kulay ng bastardong ito. Talagang walang kwentang tao. Kung ikakasal ka sa pamilya Ford, tiyak na isusubo mo ang aming pamilya sa impyerno. At iniisip mo pa rin, makakompetensya mo si Julian. Nakakatawa. Iris, bakit hindi mo purihin ang iyong magiting na si Julian?
Julian, maihihilingin sana ako. Iris, sa ating relasyon, walang hiling na ganyan. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Ako, si Julian Sterling, ay lalaban sa apoy at tubig para lang magawa ito para sa'yo. Sa buong siyam na kaharian, sino ang maglakas loob na magpahirap kay Julian sa apoy at tubig? Tama, tama. Iris ay nakikiusap sa iyo, Julian. Ipagkaloob mo ang buhay ni Leo Vance. Ang aking Iris ay talagang ang pinakamamabuti, napakamaawain. Leo Vance, nagmamataas ka pa rin, mga gwardya. Tumigil. Panginoon ko. Ngayon, umatras ka. Teka. Ginoo, hindi. Binibini, gusto mo siyang protektahan? Hindi mo yon dapat alalahanin. Hindi mo yon dapat alalahanin. Ang kailangan mong gawin ngayon ay humingi ka agad ng tawad, makiusap para sa kaligtasan ng iyong ama at ng pamilya Sterling. Ibig mong sabihin, kung hindi ako, hihingi ng tawad sa kanya ngayon din. Kayang wasakin talaga niya ang aking pamilyang Sterling? Eksakto. Ang aking pamilyang Sterling at ang pamilyang Kane ay matagal nang magkadugtong sa pamamagitan ng kasal at ngayon sa proteksyon ni tagapamahala Kane. Pangatlo kami sa buong siyam na kaharian. Sa itaas ng aking pamilyang Sterling ay sina tagapamahala Kane at ang kataas-taasang hari ng dragon lamang. Sinasabi mo sa akin ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Sterling. Ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Sterling na humingi ng tawad sa isang masahista? Niloloko mo ba ako? Bakit ka nagbubunganga ng ganyang kalokohan? Una, hindi ka nagkamisintindi. Pangalawa, hindi ako nagkakamali. Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Leo, ito, ang bagay na to. Gusto akong humingi ng tawad sa'yo? Hinahampas mo ako? Tama siya. Para wasakin ang inyong pamilyang Sterling, kailangan ko lang sabihin ang salita. Anya. Tawagan mo si Marcus Ken. Ngayon din, sabihin mo sa kanyang dalhin si Victor Sterling at pumunta rito. Opo, sir. Binibining Reed, pakiusap. Panginoong Sterling, napakabait ninyo. Binibining Reed, ito ang kontrata mula sa Sterling Group para sa ating kasunduan sa lupa. Kasama mo, pakitingnan ninyo kung walang problema, ang ating 10 bilyong dolyar na pakikipagtulungan ay mapapirmahan na. Mukhang maayos naman ang lahat. Pipirmahan ko muna. Ay naku, pakshit. Nakalimutan ko ang company seal. Walang problema, Binibining Reed, maaari ninyong kunin ang kontratang ito, pabalik sa inyo, at dalhin ito sa akin, pagkatapos ninyong tatakaan, at saka, kunin ninyo ang card na ito, kasama ninyo. Panginoong Sterling, taos puso kong tinatanggap. Kaya naman, hinihiling ko na ang ating pakikipagtulungan ay maging maayos. At matagumpay. Para sa aming pamilyang Sterling, na makipagtulungan kay Binibining Reed ay isang biyaya sa buhay. Panginoong Sterling, hindi ninyo kailangang maging masyadong magalang. Alam kong interesado kayo sa kapangyarihan at impluensya sa likod ko. Alam ninyo kung sino ang tinutukoy ko. Oo nga. Panginoong Sterling, lahat sa ang siyam na kaharian ay gustong malaman tungkol sa relasyon ko kay General Anya. Sa huli, kailangan kong aminin na ako'y nakinabang. Sa mabuting kapalaran ni General Anya, kailangan kong kilalanin iyon. Oo nga. Binibining Reed, masyado kang mapagpakumbaba. Sa isip ko, laging may tanong ako, at gusto kong diretsahang itanong sa iyo. Gusto mong malaman kung paano kami ni General Anya unang nagkakilala, tama ba? Lahat sa ang siyam na kaharian ay gustong malaman kung paano kami ni General Anya unang nagkakilala, paano ako, isang karaniwang tao, na nagpapatakbo ng paliguan para sa mga babae, ay naging matalik na magkaibigan ni General Anya, Panginoong Sterling. Tama ba iyon? Yamang ganito kaprangka si Binibining Reed. E di ako naman ay, tapat na aamin. Totoong gusto naming malaman, ang kwento sa likod nito. Pagkatapos ng lahat sa buong ang siyam na kaharian, ang mga chismis tungkol sa relasyon ninyo kay General Anya ay kumakalat sa lahat ng dako. Ako, si Annabel, ay hindi kailanman naisip na balang araw ako ay magiging ang pinag-uusapan sa ang siyam na kaharian, isang paksa para sa chismis pagkatapos kumain. Pagkatapos ng lahat si General Anya, bihirang magpakita sa publiko. Naririnig ko na ang kanyang hitsura ay nakakatakot. Sinasabi pa nga nila na ang isang sulyap mula sa kanya ay kayang pumatay ng mga kaaway sa labanan. Nakakatakot. Tiyak na ganoon siya. Pagkatapos ng lahat sa buong ang siyam na kaharian, tungkol naman sa kung ano ang hitsura ni General Anya, lahat ay lubhang mausisa, at tungkol naman sa kung paano mo nakilala si General Anya, mausisa rin sila tungkol doon. Ito ang siyam na kaharian, pinakamataas na ranggong general, si General Anya. Alaynan, sa totoo lang, ang aking pagkikita kay General Anya ay talagang isang pangarap na hindi maabot. Manyakis, mga babae, hulihin siya. Huwag ninyo siyang pabayaang makatakas. Huwag sa mukha, huwag sa mukha.
Tumayo ka. Sabihin mo sa akin, tumingin ka ba habang naliligo ako? Ako, hindi ako. Maghiwa-hiwalay kayo, lahat maghiwa-hiwalay, maaga tayong magsasara ngayong araw. Sige na, lahat, umalis na kayo. Oh, buhay ka pala. Sa buong buhay ko, ikaw ang unang tao na nakaligtas sa mga suntok ko. Magaling ka pala. Ang suntok mo, tiyak na mas malakas kaysa sa sinumang lalaki. Ano ba ang lalaki o hindi lalaki? Babae siya, isang tunay na babae. Hoy, ano ang pangalan mo? Babayaran ko ang iyong mga gastusin sa pagpapagamot. At huwag ka nang mangharas ng mga babae, okay? Hindi ko kailangan ng gastusin sa pagpapagamot. Gusto ko kayong dalawa. Kaming dalawa. Ah! Ako, gusto kong magtrabaho kayong dalawa para sa akin. Yung nagtitig sa may naghuhugas, siya ay. Tama, siya ang anghari ng dragon, ang higit sa lahat. Binibining Reed, nakilala mo na ang anghari ng dragon, talaga namang, nangangarap makaranas ng ganoon. Kung gayon, maaari ko bang itanong kung ano ang pangalan ng anghari ng dragon? At ano ang itsura niya, ang kanyang? Ang impormasyon tungkol sa anghari ng dragon ay hindi para malaman mo. Oo. Nakialam ako ng labis. Paumanhin, Binibining Reed. Ay, kulang lang talaga ako sa karanasan. Matagal ko nang hinahangaan ng husto ang anghari ng dragon. Kaya sandali lang, nakalimutan ko ang lugar ko. Naku po. Tagapamahala, Kane. Paano ka may oras para tumawag sa akin? Victor, talaga namang napalaki mo ng maayos ang anak mo. Bibigyan kita ng 10 minuto. Pumunta ka kaagad sa venue ng bidding gala para humingi ng tawad. Kung wala ka doon sa loob ng 10 minuto, ngayong gabi, ang pamilya Sterling ay lilipulin. Tagapamahala, Kane. Bakit mo nasabi ang ganoon? Tagapamahala, Kane. Ano? Ano ang nangyayari? Hindi ba't si Julian ang nag-aasikaso ng seremonya ng pag-upo sa trono ng anghari ng dragon? Paano nangyari ang ganitong bagay? Ito. Binibining Reed, humihingi ako ng paumanhin. Kailangan kong pumunta sa seremonya ng pag-upo sa trono. Kung hindi, kung ako'y mahuli, ang aming pamilya Sterling ay palalayasin mula sa ang siyam na kaharian. Ano ang nangyari? Paano ito nangyari? Tungkol sa mga detalye, hindi ko rin lubos na sigurado. Kung gayon, aalis na ako ngayon. Ipauuwi kita ng aking assistant. Kaya mawala ang order na 10 bilyong dolyar na ito. At masayang lang, hindi ko pwedeng palampasin ang drama na ito. Hello, ito si Annabelle Reed. Naiulat na kay tagapamahalakan, sumagot lang siya na inutusan niya, si Victor Sterling na agad na pumunta sa seremonya ng pag-upo sa trono at humingi ng paumanhin. Mabuti. Binibining Thorn, ang pag-upo sa trono ng bagong hari ng dragon, ay hindi pa rin nagsisimula kung patuloy na ganyan ang kilos ni Leo, na parang baliw. Tiyak na isasama niya tayo sa pagbagsak niya. Leo, hindi ka pa ba nasisiyahan sa gulo? Alam mo ba kung gaano kalala ang sitwasyon ngayon? Saka ka lang ba masisiyahan kapag hindi na may babalik ang lahat? Yun ba ang gusto mo? Iris, hindi ako ang gumugulo. Sila ang mga umaasta at namamaliit sa akin. Hindi ko na lang talaga matanggap. Tama na yan, Leo. Dalhin mo na ang artista mo at umalis ka na. Kung magpapatuloy ka pa, hindi lang ang buhay mo, pati ang buhay ng aktres na dala mo ay wala na sa kakayahan kong protektahan. Kunin ang buhay niya. Mahirap yan. Kunin ang buhay ko. Halos imposible yan. Leo, tingin ka sa langit. Ang yabang mo, para ka nang lulutang sa hangin. Hindi ko makita ang langit mula rito, kaya pala wala kang respeto sa batas. Nakaupo ako rito ngayon. Gusto kong makita kung sino sa inyo. Dito. Kayabang naman. Bumaba ka dyan. Tangang gustong mamatay. Alam mo ba kung ano ito? Ito ang trono ng dragon. Ito ang pinakamataas na simbolo ng kapangyarihan. Sa siyam na kaharian, isang lugar kung saan lahat ay lumuluhod. Kahit si tagapamahala Kane, pangalawa lamang sa hari ng dragon, ay hindi karapat-dapat na umupo dyan. Sino ka para maglakas loob na umupo dyan? Dahil lang hindi ka pwedeng umupo dito, ay hindi ibig sabihin hindi ako pwede. Kahit narito si Marcos, kung sabihin kong umupo siya, hindi siya maglalakas loob. Kailangan pa niyang lumuhod at magmakaawa sa akin para umupo. Ang kapal ng mukha mo. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Akala mo ba talaga ikaw ay isang impluwensyal na tao? Hindi ka karapat-dapat na magtanong tungkol sa kanyang pagkatao. Tama siya. Sa piging ngayong gabi, pagmasdan mo ang paligid. Lahat ay wala kundi mga langgam. Ito ay paghihimagsik. Lubhang mapangahas, mga gwardiya. Nakikita kong natatakot kang mapahiya, kaya ka nagsasalita ng mga kalokohan. Tiyak na inensayo mo ito ng maraming beses, di ba? Ha, talagang pinaghirapan mo. Ang maliit mong palabas ngayong gabi. Gusto kong makita kung gaano katagal ang kaya mong itagal sa pagganap mo. Hindi ka ba makakahanap ng mas magaling na aktor? Tingnan mo itong isa. Mayabang at mataba siya. Mukha siyang lalaki kapag walang makeup. At kahit mayroon, lalaki pa rin siya.
Huwag kang magmadali, ang totoong palabas ay hindi pa nagsisimula. Darating pa yan. Kung maghihintay ka pa, mawawalan ka ng ulo. Seryoso, ganoon ba kahirap maghanap ng trabaho sa pag-arte ngayon? Handang-handang ibuwis ang buhay mo, para lang makisama sa gunggong na ito. Kung ako ang nasa kalagayan mo, tatakbo na ko para iligtas ang sarili ko. Sino bang may oras para makipaglaro sa taong to? Kung ipagpapatuloy mo yung pagpapanggap mo, mamamatay kang walang libingan. Wala namang mabuting lumalabas sa maruming bibig mo. Leo, anong klaseng mahiwagang gamot ang ibinigay mo sa pangit na karakter na aktres na ito para siya'y ganap na magpakalunod sa'yo? Isang masahista, isang walang kwentang basura, isang mabahong daga na nagtatago sa kanal, nangangarap. At ngayon, magpapapansin ka? Ano bang akala mo? Makakagawa ka ng gulo. Sayang, nakita ka na ni Iris. Ikaw ay isang walang pag-asa. Kaya nga hindi ka na binigyan ng pangalawang pagkakataon. Leo, kung wala kang salamin, umihi ka, tingnan mo ang sarili mong refleksyon. Tingnan mo kung gaano ka kahabag-habag. Sa seremonya ng pagluklok sa trono ng Hari ng Dragon, nagsasalita ka ng kung ano-ano, at kumikilos ng walang ingat. Pagdating ng Hari ng Dragon, talagang bubunutin niya ang buhay mo ng buhay, at gagawin kang halimbawa. Gagawin akong halimbawa. Sa buong siyam na kaharian, sino bang may kakayahang gawin akong halimbawa? Ako si Leo. Kung hindi dahil sa akin, si Leo, narito kaya kayong lahat, namumuhay ng malaya. Sige. Nakakita na ako ng mga nagmamagaling, pero di pa ako nakakita ng nagmamagaling na tulad mo. Leo, talagang binuksan mo. Leo, payo ko sa'yo, pahalagahan mo ang buhay mo. Iris, ang sweet mo naman. Pagod ka na ba sa pagtayo? Halika, umupo ka muna sandali. Leo, Ang asawa ko. ikaw ay talagang walang hiya ka. Leo, sinong nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha? Ang pamilya Thorn ay wala nang kinalaman sa'yo. Paano mo nagawa? Sa liwanag ng araw, namang asar kay Binibining Thorn. Wala kang hiya, pero si Binibining Thorn meron. Evelyn, dahil ba hindi kita pinansin, at dahil natalo ka na naman kay Iris, kaya ginagawa mo to para mapansin kita, sa ganitong kalokohang paraan. Nagsasabi ka ng kung ano-ano, hindi totoo yan. Kung ganun, tumahimik ka. Ito ay pag-uusapan naming dalawa, wala kang karapatang makialam. Ang kapal ng mukha mo. Leo, paano mo nagawang magsalita nang ganon kay Binibining Croft? Sino ka ba? Wala akong pakialam sa amo mo, isa ka lang katulong. Sino ang tinatawag mong katulong? Ikaw ang kausap ko. Leo, tama na yan. Hindi ka pa ba nahihiya sa sarili mo? Naiintindihan ko. Alam kong ang pagpapawalang bisa sa kasunduan ay malaking dagok sa'yo. Malaking gulat yon. At sa sandaling iyon, hindi mo matanggap. Kaya't ginagawa mo ang ganitong kalokohan. Bumaba ka dyan. Ngayon din. At bibigyan kita ng kompensasyon. Kompensasyon para sa akin. Anong klaseng kompensasyon? Basta't hindi sobra. Maaari kitang bigyan. Kung ganon, gusto ko. Mahal, maglaro tayo. Maglaro? Ay, laro. Kaya mo ba akong pasayahin? Leo, panaginip mo yan. Kung hindi mo ako mapapasaya, dito na lang ako upo, nang matagal. Leo, wala ka talagang sentido de responsibilidad o tibay ng loob. Lalaki ka ba talaga? Tumahimik ka. Anong karapatan mo para sumigaw dito? Anong karapatan mo para sumigaw dito? Hindi pa ako nakakita ng ganyang kapangit na halimaw sa buhay ko. Hindi mo ba narinig? Ang ibig mong sabihin, ang performer na ito ay pangalawa lang sa katayuan kay tagapamahalaking General Anya. Anong kredibilidad ang maaaring taglayin ng isang lalaking nagtatago sa likod ng isang babae? Paano kung sabihin ko sa'yo na siya nga si General Anya? Katawa-tawa. Kung siya si General Anya, edi ikaw ang hari ng dragon. Alam ng lahat sa siyam na dominyo na tanging ang hari ng dragon ang makakautos kay General Anya. Leo, dapat alam mo kung kailan titigil. Dahil hindi naman ito pinapahalagahan ng walang utang na loob na ito, bakit ka pa mag-aaksaya ng kabaitan sa kanya? Ang punyetang ito ay, ginulo na ang buong siyam na dominyo ngayong gabi, walang makakatulong sa kanya, kahit ikaw, Binibining Thorn. Tama po, Binibining Thorn. Para makamit ng pamilya Thorne ang kasalukuyang katayuan nito, sa siyam na dominyo, sigurado akong, napakaraming pagsisikap ang inilaan mo. Hindi mo maaaring hayaan, na ang lahat ng pagsisikap ng pamilya Thorne ay maging alabok, dahil sa manyakis na ito, di ba? Iris, huwag kang maglakas loob na magsalita, para sa walang kwentang taunang ito muli, lahat ng ito, ay dahil sa kanyang mga ginawa. Hayaan mo na lang siyang mag-isa, Binibining Thorn. Payagan ninyo akong magbigay ng payo, maghiwalay na kayo ng tuluyan. Kung hindi, ang pamilya Thorn ay maaaring bumalik sa dati nitong kalagayan, o kaya'y tuluyang mawala. Binibining Thorn.
Mukhang ang walang gulugad na talunang ito ay determinado na sirain ka at ang pamilya Thorne. Kung mamatay siya, mamatay siya. Kasalanan niya lahat iyon. Ang kasalukuyang katayuan ng pamilya Thorne ay dahil sa iyong pagsisikap. Leo, nag-upa ka talaga ng isang aktor para magpanggap bilang General Anya? Ito ay talagang nakakagalit. Kahit na dumating ang isang Diyos ngayon, hindi ka nila maliligtas. Wala akong kapangyarihang tulungan ka. Ngunit ang tanging magagawa ko ay makiusap sa hari ng dragon na iwanang buo ang iyong katawan. Leo, ang aming Iris ay mabait ang puso, kaya nga handa siyang magsabi ng ilang mabubuting salita para sa iyo. Pero, huwag mong kalimutan, wala kang koneksyon sa aming pamilyang Thorne. Huwag mong ipagwalang bahala na hihilahin mo kami pababa. Nangangahas kang magdala ng isang impostor para magpanggap bilang General Anya. Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Lahat, sa buong Siyam na dominyo, sino ang hindi nakakaalam na si General Anya ay matapang na pumapatay sa kanyang mga kaaway at hindi ka panipaniwalang bihasa. Kung malalaman ito ni General Anya, ikaw at ang impostor na ito ay mapuputol-putol ang mga paa at kamay. Mapuputol-putol ang mga paa at kamay. Anya, nakangahas kang putulin ang aking mga paa at kamay. Ang iyong tauhan ay hindi mangahas. Umaarte ka pa? Leo, ikaw ay talagang walang hiya. Julian, bulag ka, hindi mo nakikilala si General Anya, ngunit dapat mong makilala si Marcus Kane na may ilang ugnayan ng pamilya. Sa iyong pamilya, tama? Anong kapal ng mukha mo? Nangangahas kang tawagin si tagapamahala Kane sa kanyang buong pangalan. Hindi lang ako nangangahas na tawagin siyang Marcus Kane. Nangangahas din akong tawagin si Victor Sterling sa kanyang pangalan. Leo, nangangahas kang tawagin ang aking ama sa kanyang pangalan. Ang aking pagkakakilanlan, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Malapit na. Gaano kabilis ang malapit na? Kaagad, Kaagad. 1 minuto. 1 minuto. Sa harap ng mga marangal na pamilya ng Angsyam na kaharian, ngayon sa seremonya ng pagluklok sa trono ng Hari ng Dragon, ang taong ito ay may kapal ng mukha na umupo sa ang trono ng Dragon, at tawagin ng walang galang ang pangalan ni Tagapamahala Kane. Ako, si Julian Sterling, ang kukuha ng kanyang ulo ngayong araw, at iaalay ito bilang paghingi ng paumanhin kay Tagapamahala Kane. Mula sa Angsyam na kaharian, ang pang-apat na ranggong pamilya Blackwood ay sumasang-ayon sa mungkahi ni Ginoong Sterling at handang ialay ang ulo ni Leo Vance bilang paghingi ng paumanhin kay Tagapamahalakan. Mula sa Angsyam na kaharian, ang panglimang ranggong pamilya King ay sumasang-ayon sa pasya ni Ginoong Sterling at handang ialay ang ulo ni Leo Vance bilang paghingi ng paumanhin kay Tagapamahala Kane. Mula sa Angsyam na kaharian, ang pang-anim na ranggong pamilya Thorne ay sumasang-ayon sa mungkahi ni Ginoong Sterling at handang ialay ang ulo ni Leo Vance bilang paghingi ng paumanhin kay Tagapamahala Kane. Mula sa Angsyam na kaharian, ang pamilya Croft, isang pamilyang mandirigma, ay sumasang-ayon sa mungkahi ni Ginoong Sterling na ialay ang ulo ni Leo Vance bilang paghingi ng paumanhin kay Tagapamahala Kane. Leo, ito ba ang gusto mong kahihinatnan? 10 segundo. Leo, tigilan mo na ang pagpapanggap na matapang. Sa tingin mo ba talagang maniniwala ako na pagkatapos ng 10 segundo ay lilito si Tagapamahala Kane? 5, 4, 3. Magandang araw, tagapamahalakan. Tagapamahala Kane, sa seremonya ng pagluklok sa trono ng Hari ng Dragon ngayong araw, ang walang modo na ito ay sumuwi sa autoridad. Ganap niyang hinamak ang Hari ng Dragon. Kaya, pakituring mo siya ng nararapat. Tama, Tagapamahala Kane. Ang walang modo na ito ay mayabang at lubos na walang respeto sa iyo. Dapat siya'y kalag ka rin at pugutan agad ng ulo. Tagapamahalakan. Ako na ang bahala rito para sa'yo. Ako na ang gagawa nito. Kakalagkarin ko siya at pupugutan ng ulo ngayon din. Huwag ninyong dumisan ang inyong mga kamay sa pakikitungo sa isang tulad niya. Mga gwardya, gapyusan ninyo siya at ipapinaghiwa-hiwalay ang katawan. Turuan mo siya kung ano ang kahulugan ng kamatayan. Masyadong mabait pa ang pinaghiwa-hiwalay ang katawan para sa kanya. Para sa isang manyakis na tulad nito, na walang respeto, sa tagapamahalakan, ano pa ang silbi ng mga matang yan? Dapat ang mga yan ay durutin. Mga buhong. Binigyan ba kita ng pahintulot na magsalita? At, sino ka ba para magsalita? Anong klaseng okasyon ito ngayong araw? May karapatan ka bang magsalita? Tagapamahala Kane, ano ang ginagawa ninyo? Ngayon ay ang seremonya ng pagluklok sa trono ng Hari ng Dragon. Anong lakas ng loob ninyong manggulo rito? Tagapamahala Kane, hindi kami nanggugulo. Ang nanggugulo ay itong walang utang na loob na gago na nasa harapan ninyo. Buhong. Ikaw ang walang utang na loob. Tagapamahala Kane, malamang ay may hindi pagkakaunawaan. Kami lahat ang nakakita. Ang nanggugulo ay itong Meniakis, hindi kami. Buhong. Tagapamahala Kane, mali po ang pagkakaintindi ninyo. Ang dapat paluin ay itong walang utang na loob. Tumahimik kayo. At sino ka ba para magsalita? Tagapamahala Kane,
Hindi po iyon ang ibig sabihin. Talagang hindi po iyon ang ibig sabihin. Oo, tagapamahala Kane. Espesyal po kaming pumunta rito para kayo ang bahala sa kanya, hindi sa amin. Kami ang inyong pinakamatapat na taga-suporta. Hindi iyon ang ibig sabihin. Sinusubukan mo ba ako? Tagapamahala hindi po namin kayo sinusubukan. Ang nangyari lang po kasi, napakakaiba talaga ng sitwasyon. Tagapamahala nagkamali po kami. Hindi po dapat kami ang nag-aksyon at nagparusa kay Leo. Nagpakialam po kami ng labis. Parusahan ninyo po kami. Pakiusap, tagapamahala Kane, parusahan ninyo po kami. Lahat kayo tumayo na. Ano ba ang ginagawa ninyo kanina? Wala po kaming ginagawa. Naghihintay lang po kami sa pag-upo ng Hari ng Dragon. Pero sino ba ang mag-aakala na sa seremonya ng pag-upo ng Hari ng Dragon ay may asong makakapuslit pala? Aso. Oo. Ang taong ito ay hindi karapat-dapat tawaging tao. Isa lang siyang walang silbing basura. Walang silbing basura nga. Eksakto. Pinag-uusapan lang namin kung paano siya aaksyonan. Hindi. Naghihintay lang po kami sa inyo, tagapamahala Kane, para kayo mismo ang dumating at bahala sa kanya. Tatanungin ko ulit, sino ba talaga ang balak ninyong aksyonan? Oh, tagapamahala Kane. Nagmamadali po kasi ako kanina, kaya nakalimutan kong magpakilala. Ako po si Julian Sterling, anak ni Victor Sterling. Tatay, bakit ka nandito? Anak na kaiyahiya, lumuhod. Tatay, ikaw. Huwag mo akong tawaging tatay. Ako, si Victor Sterling, ay walang anak sa labas na tulad mo, tagapamahala Kane. Ang aking mapaghimagsik na anak, kahit anuman ang kahindik-hindik ng mga bagay na kanyang ginawa, pakiusap, alang-alang sa matagal ng pagkakaibigan ng ating mga pamilya, at para sa masayang okasyon, ng seremonya ng pagluklok sa trono ng Hari ng Dragon ngayong araw. Patawarin mo ang kanyang buhay. Patawarin mo ang kanyang buhay. Tatay, wala akong ginawang mali. Bakit ako dapat lumuhod? Anak na kaiyahiya. Anak na kaiyahiya ka. Sisiraan mo ang aming pamilyang Sterling. Lumayo ka sa akin. Tatay, bakit ganito ang nangyayari? Kahit si Panginoong Sterling ay nakaluhod, mukhang talagang galit si tagapamahala Kane sa pagkuha natin ng mga bagay sa ating sariling mga kamay at pagharap kay Leo Vance. Talagang galit siya. Ano ang dapat nating gawin? Maaari ba tayong madamay? Tagapamahala bilang tagapamahala ng siyam na kaharian ay tiyak na galit sa ating pagmamalabis. Tiyak na labis ang kanyang pagkadismaya. Nakapwesto sa pangatlo sa siyam na kaharian, ang pinuno ng pamilyang Sterling, si Panginoong Sterling, ay nakaluhod pa. Ito ay tiyak na napakaseryoso. Binibini, ano ang dapat nating gawin? Pakiusap, tagapamahala patawarin mo kami. Pakiusap, tagapamahala Kane, patawarin ninyo kami. Ang Hari ng Dragon. Ngayon ay ang mapalad na araw, ng pagluklok sa trono ng Hari ng Dragon. Kayong mga walang galang na gago, naglakas loob pang gumawa ng kaguluhan. Sa seremonya ng pagluklok sa trono ng Hari ng Dragon, maaaring hindi kayo mamatay. Ngunit ang parusa ay hindi maiiwasan. May iba pa ba kayong sasabihin? Tagapamahala Kane, ang pangyayari kagabi ay purong hindi pagkakaunawaan lamang. Hindi pagkakaunawaan. Oo, iyon ay pawang hindi pagkakaunawaan lamang. Ang alitan kagabi ay walang kinalaman sa aming pamilya Thorn. Hindi namin kailanman sinadya na makisali mula pa sa simula. Eksakto. Maaaring ganoon nga. Ngunit talaga namang aming pagkukulang iyon. Nabigo kaming alamin ang katotohanan. At nasaktan kayo, tagapamahala Kane. Pakiusap, bigyan ninyo ng daan ang aming pamilya King. Ng daan palabas. Ako si Mason Blackwood, nakikiusap din sa kapatawaran ng tagapamahalakan, at matutupad namin ang lahat ng hiling ng tagapamahalakan. Lahat ng hiling. Lahat ng iyon. Ang aming pamilya Croft din. Ang aming pamilya Thorn din. Ang aming pamilya Sterling ay handang ibigay ang kalahati ng aming ari-arian. Ang pamilya Sterling ang pangatlong pinakamakapangyarihang pamilya sa siyam na kaharian. Ang kalahati ng yaman ng pamilya Sterling ay katumbas na ng buong yaman ng pamilya Thorn. Anong dapat nating gawin? Ang aming pamilya Thorn ay isang maliit na pamilya lamang. Wala kaming gaanong yaman. Kahit na ilagay namin ang lahat ng aming ari-arian sa hapag, hindi ito sapat para makaimpluwensya kay tagapamahala Kane. Sumuko na lang tayo. Tatay, ano ba nang pinagsasasabi mo? Wala ka na ba sa tamang pag-iisip? Iris, may punto ang tatay mo. Hindi naman natin pwedeng ilagay ang lahat ng ating ari-arian sa panganib, di ba? Ang aking pamilya Thorne ay handang mag-alay ng kalahati ng yaman nito para humingi ng paumanhin kay tagapamahalakan. Ang aming pamilya King ay handa ring mag-alay ng kalahati ng yaman nito para humingi ng paumanhin kay tagapamahala Kane. Ang aking pamilya Blackwood ay handang mag-alay ng kalahati ng yaman nito para humingi ng paumanhin kay tagapamahalakan. Ang aking pamilya Croft ay handang mag-alay ng kalahati ng yaman nito para humingi ng paumanhin kay tagapamahala Kane.
CJ, kung ganon, sa pagkakataong ito, tungkol sa eksenang ginawa ninyo sa seremonya ng pagluklok sa trono ng Hari ng Dragon, patawarin ko muna kayo, katatanggap ko lang ng isang lihim na utos, mula sa Hari ng Dragon, ang seremonya ng pagluklok sa trono na ito ay kinansela. Maaari na kayong umalis. Tara na. Tatay, ano ba talaga ang nangyari na nagpabigay sa'yo sa kalahati ng yaman ng pamilya Sterling? Batang to, hindi mo ba nakikita ang sitwasyon? Sa karaniwang panahon, sa buong Siyam na dominyo, ikaw ang laging nag-aastang diktador. Sino ang may lakas ng loob na humadlang sa'yo? Anong araw ngayon? Ito ang seremonya ng pagluklok sa trono ng Hari ng Dragon. Ang ginawa mo ay dapat trabaho ng tagapamahala Kane. Ito ay para magsilbing halimbawa. Kaya gusto pala ni tagapamahala Kane na magtakda ng mga alituntunin para sa mga pamilya ng Siyam na dominyo. Iyon pala ang dahilan. Ikaw, ang plano mo ay bumaliktad. At hindi lang yun. Ikaw ang gumawa ng lahat pero iba ang nakinabang. Karapat-dapat mamatay si Leo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi naman sana tayo nawalan ng kalahati ng ating yaman, di ba, tatay? Pababayaan mo ba talaga siya? Pababayaan? Kung ganun, lahat ng tao sa Siyam na dominyo, lahat ay magiging matapang na tapakan, ang pamilya Sterling. Binibining Thorn. Ang aming pamilyang Sterling, ngayon, kasama si Binibining Reed, ay pumirma na sa isang deal na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Nagtataka ako kung interesado si Binibining Thorn na sumali sa isang deal na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Kung ganun, ang aming pamilyang Thorn ay talagang uunlad. Ang aming pamilyang Thorn ay hindi pa nakakapirma ng deal na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Iris, bakit hindi mo agad? Ang babae ko, paano siya makakapagpalipas ng gabi sa yakap ng ibang lalaki? Salamat po, Ginoong Sterling, sa inyong kabaitan. Kung ang pamilya Sterling ay magiging handang, bigyan ng pagkakataon ang aming pamilyang Thorne. Magpakailanman kaming magpapasalamat. Tama. Mabuti. Kaya bukas, magkita na lang tayo sa Hacienda Sterling. Leo, hindi ka naman siguro magiging linta na susunod sa amin, ano? Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Sterling. Wala siyang kwenta. Anong karapatan niya para pumunta sa Hacienda Sterling? Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Sterling. Bukas, si Iris, ang mag-isa lang na pupunta. Mabuti. Ayokong may marinig na tahol ng aso bukas. Leo, kung maglakas loob kang sumunod bukas, papatayin kita ng walang mapaglibingan. Iris, si Julian ay hindi mabuting tao. Hindi ako mapalagay sa pagpunta mo nang mag-isa bukas. Leo, ikaw ang dapat mag-alala sa sarili mo. Matapos mong gawin ang eksena, sa seremonya ng pagluklok sa trono ng Hari ng Dragon ngayong araw, naging kaaway ka na ng buong ang Siyam na kaharian. Ako, $1,000,000. kunin mo itong $1,000,000 at umalis ka na, kahit hindi ito kalakihan. Ito ay taos pusong alay ko. Pagkat ako naman ang unang umayaw sa kasunduan, ito na lang ang tanging magagawa ko para sa iyo. Leo, biyaya mula sa langit yan. Kunin mo na agad. Ano pang pagpapanggap ang ginagawa mo? Eksakto. Sasabihin mong ayaw mo, pero siguradong ikaw ang pinakamabilis. Kuma mo ng pera. Sino bang ayaw ng pera? Ano pang hinihintay mo dyan? Kung ayaw mong umalis, isauli mo ang pera. Tama na yan, nanay. Kahit na si Leo ay medyo nagpapaka-importante, kahit papaano hindi naman siya nagdala ng malaking gulo ngayon na makakasira sa pamilya nating Thorne. Bigyan na lang natin siya ng paraan para makaalis. Napakaganda ng panlasa ko sa pagpili ng asawa. Napakahusay, maganda at mabait ang asawa ko. Mahal. Kita na lang tayo bukas. Iris. Leo, ano nang ginagawa mo dito? Siyempre, narito ako para protektahan ka. Mahal. Protektahan ako. Tinanggap ko naman ang pera mo. Tama na yan, Leo. Huwag kang magloko-loko. Tumakbo ka na lang para sa buhay mo. May mahalagang bagay ako ngayon. Wala akong oras para sa'yo. Binibining Thorn, nakarating ka na. Tuloy po kayo. At ikaw, sino ka? Ako ang personal na assistant ni Ginoong Sterling. Inutusan niya ako na maghintay dito para sa'yo. Tuloy po kayo. Sige, salamat. Walang problema. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka ba marunong bumasa? So, ang boss mo, si Julian Sterling, alam na darating ako ngayon. At espesyal na inihanda ito para sa akin. Leo Vance, medyo may self-awareness ka, di ba?
Ngayon, bakit hindi ka nalang umalis? Ako, si Leo Vance, kayang gawin ang lahat, maliban sa umalis. Hindi ka pa nga makapag-umalis, ano pa bang kaya mong gawin? Umalis? Siyempre hindi. Pero, pwede mo akong turuan. Ikaw. Hoy, ikaw. Leo, ano nang nangyayari sa kanya? Tumatahol lang siya na parang aso. Malamang siraulo siya. Pasok na tayo sa loob. Tayo. Oh, sa wakas, akin na ang asawa ko. Hintayin mo ako sa pinto. Mauna na ako. Tatawagan kita kung may kailangan ako. CJ. Ano, walang problema sa kontrata, di ba? Walang problema. Dahil, ayos na ang ating pakikipagtulungan. Kailangan mong uminom kasama ko, binibining form. Gagawin mo yun para sa akin, di ba? CJ. May halo ang inuming ito. Iris. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Leo. Leo, tulungan mo ako. Halimaw ka. Leo Vance, talaga namang parang, isang linte ka, kumakapit kay Iris. Ang galing mong mangakit, pero kumikilos kang halimaw. Iris, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Mas mabuti na, Julian Sterling. Hindi ko inakalang ganito kang klaseng tao. Iris, huwag kang magkunwari sa akin. Hindi ba't inaasam-asam mo ang araw na ito? Nagsasalita ka ng kung ano-ano. At nandito ka pa rin, na nagpapanggap na isang mabuting babae sa harap ko? Hindi ba't ang pamilya mong Thorn ay nagnanasa lamang sa kapangyarihan ng pamilya kong Sterling? Kaya ba't ikaw ay nagpapakalagad sa akin? Parang isang tutang sunod sa Nyeren? Sa paningin ko, lagi naman tayong mayroong isang pakikipag-ugnayan na kapwa nakikinabang. Ang pamilya kong Thorne ay nangangailangan nga na umasa sa pamilya mong Sterling. Ngunit paulit-ulit kong binigyang diin. Nagagamit ako ng tamang paraan upang magbayad sa iyo, hindi kailanman sa pamamagitan ng ganitong pagbebenta ng sarili. Kahit na ayaw mo. Ang mga magulang mo ay masigasig. Tama na, Julian. Sinasabi mo ang lahat ng ito para lang maghintay ng iyong mga dagdag na tauhan, hindi ba? Dahil alam mo na, hindi ko na ito itatago. Sasabihin ko sa iyo, hindi ikaw ni Iris. Aba, sino ba itong dumating? Silas, siya nga. Ikaw, gago, ang gumulo sa enthronement ceremony ng Dragon King, ignorante, anak ng puta. Leo, umalis na tayo. Teritoryo nila ito. Nasa disadvantage tayo. Gusto mo nang umalis ngayon? Huli na. Julian, hayaan mo kaming umalis. At kalimutan na lang natin ito. Hindi ko na ito ipagpapatuloy. At hindi ko rin sasabihin sa iba. Hindi, binibining Thorn. Kung magmamakaawa ka, dapat magpakita ka ng pagmamakaawa. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha ka bang nagmamakaawa? Ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Siyempre, napaglingkuran mo ako ng maayos. Saka ko pag-iisipang pakawalan kayo, at habang nandyan ka na, paglingkuran mo rin si Silas. Hindi ko pwedeng hayaan siyang pumunta rito ng walang kapalit. Walang hiya ka. Leo, umalis na tayo. Ang tanga-tanga kong asawa, ang talino mo, hindi mo ba nakikita, na ngayon, tayo ay talagang, inakit ni Julian rito sa isang bitag. Leo, matalino ka, binata. Julian, ang maliit mong plano, kung paano mo ito binalak, alam ko ang lahat, maliban sa isang bagay. At itong lalaking ito, ano ang dapat kong tawag sa kanya? Mababang uri ng basura ang mababang uri ng basura. Hindi mo pa nga naririnig ang reputasyon ni Silas. Silas, turuan mo siya. Ako, ang numero unong mamamatay tao sa listahan ng ranggo ng Angsyam na kaharian. Si Silas, kilala ako bilang ang Tugatog. Silas. Ang Tugatog, ang pangalang yan, magandang pangalan yan. Sa sandaling panahon, hahampasin kita hanggang sa mas malakas mong isigaw yan. Hoy Silas, gusto kong pag-usapan sa iyo ang isang bagay. Huwag kang tumingin sa asawa ko. Takot ang asawa ko. Ang nagbabantang mukha mo ay tatakutin siya. Leo, huwag mo na siyang galitin. Leo, ang lakas ng loob mo.
Noong namamayani ako, sa ang siyam na kaharian, ikaw, ay butete pa lang. Hanggang ngayon ay ganoon pa rin kapalalo. Silas, ipakita mo sa kanya ang kaya mo. Mabuting babae, ikaw ay... Umupo lang dito ng masunurin, at magpahinga. Panoorin mong makipaglaro ako, sa unggoy na ito. Ikaw. Oh, tama na, kaunting salita. Dali, ilabas mo ang iyong natatanging galaw, at gamitin mo. Mas mabuti mong gamitin ang lahat ng sabay-sabay. Dahil, ikaw, ay wala nang. Ang yabang naman, bagong salta ka pa lang. Ang tapang mo na. Ang lakas ng loob mong magwala, sa teritoryo ng pamilya Sterling. Bata. Sa araw na ito sa susunod na taon, magiging anibersaryo ng iyong kamatayan. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Silas, patayin mo siya. Sinasabi ko sa'yo, bakit ang daldal mo? Puro ka lang salita, kung hindi ka gagalaw agad, akyat na ang araw, kaya kumilos ka na. Magbibilang ako hanggang 3, kung hindi ka gagalaw, ako ang gagalaw, at kapag ako na ang gumalaw, wala ka ng pagkakataon pa. Anak, malamang, hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon, kapag nagbilang ako hanggang 3, kukunin ko ang buhay mo. Masyado kang mayabang. Kung hindi kita tuturuan, ng leksyon na yon, hindi mo malalaman kung gaano ako kalakas. Akala mo ba pushover lang ako? Leo, sa buong siyam na kaharian, wala pang nakakalabas ng buhay mula sa mga kamay ni Silas. Malapit nang masara ng tuluyan ang iyong masamang bibig. Leo, anong kasanayan ang maaaring meron ang isang masahista tulad mo para makipaglaban sa number 1 na assassin ng siyam na kaharian, pero dahil nakikita kitang napakalakas ng loob, hindi ko mapigilang maniwala sa'yo. Pakiusap, huwag kang mamatay. Gusto mo ng kamatayan? Hindi. Hindi. Leo. Ginoong Vance. Ginoong Vance, Panginoong Vance, nagkamali ako. Bulag ako sa kadakilaan sa harap ko. Bulag sa kadakilaan sa harap ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Silas, ikaw. Umiihi ka sa salawal? Sa edad mo, nagbebedwetter ka pa rin? Mukhang, mas walang kwenta ka pa sa akin. Ito. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ka naniniwala sa akin. Hindi mo ba naamoy ang baho ng ihi? Kung hindi ka kumbinsido, lumuhod ka. Dilaan mo, panlasahan mo, at tingnan mo kung ihi nga. Ang kapal ng mukha mo, Leo. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Silas? Wala akong ginawa sa kanya. Malamang natakot lang siya. Nang husto kaya umihi sa salawal. Ikaw. Silas. Sa susunod, subukan mong huwag. Umiihi sa salawal sa harap ng publiko. Dahil tayo ang nanalo, aalis na kami. Binibining Thorn, uuwi ka na ba? Tama. Panginoong Sterling, pahintulutan ninyo kaming umuwi. Ano ang saysay ng pag-uwi? Bukod pa riyan, wala namang. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Binibining Thorn, tawagan mo ang pamilya mo. Hindi ba malinaw na ang lahat pagkatapos? Ito ay tatay, nanay, Victor Sterling. Ginamit mo talaga ang pamilya ko para takutin ako. Napakababang tao mo. Bob Arrow. Ako, si Victor Sterling. Mahilig maging babero. Ikaw at iyong kakit-akit na tagapaglinis ng paliguan. Sa seremonya ng pag-upo sa trono ng Hari ng Dragon. Seremonya ng pag-upo sa trono. Nagpabagsak sa aking pamilyang Sterling ng kalahati ng yaman nito. Kaya ako, si Victor Sterling, gagamit ng pinakamababang paraan para mabawi ang ating nawala, ang yamang nawala sa amin. At para doon, handa ako na maging pinakamababang tao. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto mo? Isuko mo ang lahat ng iyong mga ari-arian ng pamilyang Thorn sa aking pamilyang Sterling. Ito ang magbabayad sa mga pagkalugi na sanhin ninyong dalawa sa aking pamilyang Sterling. Bukod doon, tatapusin mo rin ang hindi mo nagawa kanina. Victor Sterling, mukhang ang leksyon na natanggap mo sa seremonya ng pag-upo sa trono ay hindi nagturo ng anuman sa pamilya mo. Ikaw, batang hamak na pang, paano ka nang ahas na kumilos nang mayabang sa harap ko? Idilat mo ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Tatay. Nakikiusap ako. Pakawalan mo ang tatay ko. Pakawalan ng mga magulang mo? Sige, pagkatapos, pirmahan mo itong kasunduan sa paglipat ng ari-arian. Kasunduan. CJ, pipirmahan ko. Napirmahan na? CJ, ako na ang mag-aalis. Tutulungan kitang alisin yan. Tatay, ang walang kwentang to, naglakas loob pa akong suntukin.
Naghahanap ka ng kamatayan. Ako ang naghahanap ng kamatayan. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan sa tingin ko. Ako, ang asawa niya. Dito ako tatayo. Ano man ang mangyari, sa akin ka lumapit. Ako ang pinuno ng pamilyang ito. Kayong mga walang kwenta, na mga tanga, ano pang hinihintay ninyo? Atakihin sila ngayon din. Mag-ingat ka. Tatay, ayos ka lang ba? Umalis ka. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, sa seremonya ng pag-upo, pinagtanggol mo yung munting dilag. Bakit kaya ang pamilya nating Thorn ay nasa ganitong sitwasyon? Kasalanan ko ang lahat, tatay. Kasalanan ko ang lahat. Kung pumayag ka lang, kay Ginoong Sterling kanina, wala sanang nangyari ngayon. Walang utang na loob na anak. Sinasabi ko sa'yo, kung patuloy kang kakampi kay Leo, muli. Munting cute. Hindi ko inaasahan na magaling ka pala. Walang silbing basura, lumabas ka. Panginoong Sterling, ipagkaloob ninyo po ang aming buhay. Ipagkaloob ninyo ang aming buhay. Panginoong Sterling, ipagkaloob ninyo po kami. Iris, bakit hindi ka lumuluhod at nagmamakaawa kay Panginoong Sterling na ipagkaloob tayo? Ang aking Iris ay may tibay ng loob. Narito pa ako. Wala ba kayong buto sa inyong mga tuhod? Ang dali-dali ninyong lumuhod. Leo, tumahimik ka. Kung hindi dahil sa iyo, paano tayo napunta sa ganitong kalagayan? Ang aming pamilyang Thorn ay nananatiling pang-anim na pamilya sa buong ang siyam na kaharian. Sa buong ang siyam na kaharian, ano ang kinalaman? Yan sa inyong dalawa. Ito ay pawang gawa lamang ni Iris. Munting cute, may kakayahan ka nga. Hindi naman sa napakagaling ko, kundi ang pamilya ninyo ay nagpalaki ng mga walang silbing basura. Binibining Reed, may hihilingin sana ako. Maaari po ba kayong tumulong sa akin? Hindi siya sumasagot sa telepono. Mukhang pupunta na lang ako sa bahay niya at susubukan ko. Hello? Ano? Malapit nang dumating si Binibining Reed. Tingnan natin kung gaano kapakakapal ang mukha. Si Binibining Reed at General Anya ay pinakamatalik na magkaibigan. At nakita na niya ang tunay na mukha ng hari ng dragon. Leo, sinira mo ako, Panginoong Sterling. Ipagpaumanhin ninyo kami, mahabag po kayo. Lahat ng ito ay kanyang gawa, at walang kinalaman sa amin. Pakiusap, hayaan ninyo kaming umalis. Walang kinalaman sa inyo, tandang gato. Manugang mo siya. Ang mga kasalanang kanyang nagawa ay isang utang, na hindi kayang bayaran ng buong pamilya mo. Panginoong Sterling, hindi siya aming manugang. Ang aming pamilyang Thorn ay matagal nang tumigil sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Ginoong Sterling, alam ninyo ito. Magsalita po kayo para sa amin. Sa salita lang naputol ang kasunduan, pero sa totoo lang, magkasama ang dalawang ito. Palagi, paano mo aasahan na maniniwala ako na wala na silang kinalaman sa isa't isa? Nauunawaan ko. Nauunawaan ko. Iris, mabilis na humingi ng tawad kay Ginoong Sterling. Dapat mong pasayahin si Ginoong Sterling ngayon. Kung makakalabas tayo rito ng buo, ay nakasalalay lamang sa'yo. Anak mo siya, itinutulak mo siya sa isang hukay ng apoy. Ikaw ang may dala nito sa amin. Kung hindi mo sila kinainis, bakit tayo nasa ganitong sitwasyon? Tama ang tatay ko. Hindi ko naayos ng maayos ang bagay na ito. Binibining Thorn, paano kung ganito? Kung magpapalipas ka ng isang gabi sa akin, quits na tayo. Kung si Binibining Reed ay dumating agad. Iris, bakit nandito ka pa? Magmadali ka at pumayag ka na? Gusto mo ba na mamatay tayong lahat? Swerte mo nga at pinansin ka ni Ginoong Sterling. Huwag kang magpakapili. Ano pa ang hinihintay mo? Talagang nabigla ako ngayon. Hindi ako makapaniwala na may mga magulang na katulad niyo sa mundo. Leo, anong kalokohan ang sinasabi mo? Mga tunay kong magulang ang mga ito. Ipinanganak nila ako, pinalaki, at inalagaan. Paano nila ako sasaktan? Ito ay Pamilya ko ang may pakialam dito. Wala kang kinalaman dito. bulag na paggalang sa magulang ito. Nandito ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang makalapit sa iyo ang gagong ito. Leo, tama na yan. Malapit nang dumating si Binibining Reed. Hindi mo kayang saktan siya. Magmadali ka at umalis ka na. Huwag mo kaming isipin. Tumakbo ka. Saan ka pupunta? Sinira mo ang pangalan ng pamilya namin. Ginulo mo ang mga plano ko. At sa tingin mo makakatakbo ka pa? Hindi mo ba ako nakikita? Hindi mo ba ako nakikita? Leo, gaano man ka mayabang kanina. Magiging kahabag-habag ka rin mamaya. Annabelle, kahit na dumating siya, kung gusto kong umalis, Kaya bang, kahit na wala kang respeto, sa akin, si Annabelle Reed, may lakas ka pa bang? Hamakin din, si General Anya, ang nag-iisang general, ng siyam na kaharian. Dragon. Ang ibig sabihin ng hari ng dragon, ay huwag kong ibunyag ang kanyang pagkatao. Binibini, ako ang pinuno ng pamilya Thorn, ang nakagalit kay Panginoong Sterling. Ang lalaking ito, wala akong kinalaman doon. Pakiusap, Binibining Reed, maging maawin po kayo, at huwag ipagbante ng inyong galit sa pamilya Thorn.
Umalis ka sa harap ko. Binibining Reed. Ito ang lalaking nanggulo sa seremonya ng pagluklok sa trono ng Hari ng Dragon, at naging dahilan upang masamsam ang kalahati ng ari-arian ng pamilya Sterling. Higit pa rito, wala siyang anumang paggalang sa inyo o kay General Anya. Wala siyang pakundangan. Siya ay karapat-dapat lamang mamatay. Leo, ngayong nakita mo na si Binibining Reed, bakit hindi ka lumuluhod at humihingi ng tawad? Ano, nakita mo na si Annabel kaya? Sobrang takot ka na hindi ka makagalaw? Binibining Reed, tulungan ninyo akong parusahan ang Maniakis na ito, at ibibigay ko sa inyo ang tubo mula sa order na 10 bilyong dolyar. Anong order na 10 bilyong dolyar? Binibining Reed, ano, ang ibig mong sabihin? Oo, Binibining Reed. Ang kontratang 10 bilyong dolyar na ito, hindi ba't napirmahan na natin ito? Ulitin ko, tumahimik ka. Walang kontratang 10 bilyong dolyar. Bago ako pumunta rito, nagawa ko ng magsagawa ng masusing investigasyon. Ikaw, Victor, at ang anak mong si Julian, sa seremonya ng pag-akyat sa trono ng Hari ng Dragon, ay nagpakita ng kapusukan. At kusang loob na isinuko ang kalahati ng yaman ng inyong pamilya. Ngunit pagkatapos ay bumaliktad kayo, at ipinataw ang utang na ito sa pamilya Thorne, gamit ang pangalan ko, para apiin sila. Sa tingin ko, gusto niyo bang mamatay? Binibining Reed, nagkamali kami. Hindi ko dapat sa harap ng iba, at ikinahiya ka. Mali. Ano ang silbi ng paghingi mo ng tawad sa akin? Dapat kang humingi ng tawad sa binibini, na nabahiran ang dangal. Oh, Iris, nagkamali ako noon. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Patawarin mo ako. Gamit ang pangalan ko, para gumawa ng gulo sa labas? Akala mo ba talaga ang siyam na kaharian ay hindi na makatatakbo kung wala ang pamilya Sterling ninyo? Binibining Reed, bigyan ninyo po kami ng isa pang pagkakataon. Nangangako kami, hindi na kami maglalakas loob na gawin ulit ito. Hindi na talaga. Wala nang susunod. Mula ngayon, ang pamilya Sterling ay ipinatapon na. Annabel. Isa ka lang aso, sa tabi ni General Anya. Akala mo ba talaga na importante ka? Sa iyo lang, kaya mong ipatapon ng pamilya Sterling na nakaugat sa henerasyon. Sa siyam na kaharian, palayasin. Sino ka ba talaga? Kayong dalawa ay nag-aanyaya ng kamatayan. Teritoryo ito ng pamilya Sterling. Nag-aanyaya ng kamatayan. Malalaman mo rin kung sino ang nag-aanyaya ng kamatayan. Mga gwardya. Victor, ilang beses ko pa ba kailangang sabihin sa'yo, ang kumpol na ito ng walang silbing basura, na pinalaki mo, kahit 100 pa ang dumating, 1,000, 10,000, hindi nila kayang, mahawakan ako kahit isang daliri. Leo, huwag mong isipin na hindi ka matatalo. Kukunin ko ang ulo mo sa ilang minuto. Tama na ang usapan. Atake. Ang ganda. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Leo, aalis na ako. Hindi, Iris. Annabel, mula ngayon, kung mangahas kang, gamitin muli ang pangalan ni General Anya para malisyosong mag-ipon ng yaman. Ang kapalaran mo ay magiging katulad ng sa kanila. Nandito ka na rin sa wakas. Muntik na akong mamatay sa takot. Ano ba ang nangyayari sa mga bodyguard na ito? Nababaliw na ba sila? Mga baluktot na pamamaraan. Paano ko malalaman? Ang tanging dahilan kung bakit nakauwi tayo ngayon ay dahil sa pangangalaga ng mga ninuno ng pamilya Thorne. Iris, sang-ayon ka man o hindi, kailangan mong agad na putulin ang lahat ng ugnayan. Sa masahista na ito, lahat ng nangyari ay kasalanan niya. Kawawa ka naman. Tingnan mo ang kahabag-habag mong kalagayan. Nararapat lang na mabuhay ka sa pagsasandig kay Iris. Sa pagsasandig sa isang babae, ang lahat ng mga bagay na ito na nangyari sa ating pamilya, lahat iyon ay kasalanan mo. Eksakto, mula nang sumama siya sa atin, wala siyang nagawa. Muntik na niyang ikamatay, nating lahat. At naglakas loob ka pa rin, sumunod sa amin pabalik sa pamilya Thorne, talagang walang hiya ka. Iris, kailangan mong matuto sa akin kung paano humusga ng tao, makipag-ugnayan ka sa ganyang taong walang pag-asa, at makipag-ugnayan ng hindi malinaw. Ano ba talaga ang gusto mo? Ako, Ano pa ba ang gusto ko? Siyempre, gusto ko siyang maging asawa ko. Marami na kaming pinagdaanan ni Iris. Kaya naman, natural lang, ang aming mga puso ay isa, at ang aming pag-ibig ay mas matibay kaysa ito. Ano, Iris, ikakasal ka sa kanya? Iris, lahat ng sinabi nitong walang gulugad na talunan ay kasinungalingan, di ba? Huwag mo naman akong takutin, anak. Iris, kapag may nararamdaman tayong ganito, dapat natin itong harapin, ng bukas palad. Hindi ako naniniwalang, wala kang nararamdaman para sa akin. tatay, nanay, Iris, ano ito? Ano ang ibig sabihin nito? tatay.
Nanay, ayaw ko nang putulin ang kasunduan ko kay Leo. Ano? Tatay. Nanay, tanggapin niyo po ang pagyukod ng inyong magiging manugang. Sino ang tatay mo? Kawawa ka naman. Hindi mo ako karapat-dapat tawaging tatay. Iris, nagiging tanga ka. Tumayo ka na ngayon. Ang kasal na ito, talagang hindi ko papayagan. Iris, kung ipipilit mong pakasalan ng mababang uri ng basurang ito, magpapanggap akong wala akong anak na babae. Tama. Kung maglakas loob kang pakasalan, ang walang gulugad na taunang ito, huwag mo nang gamitin ang pangalang Thorn. Tatay, nanay, ako. Anong ako? Sumumpa ka ngayon. Sumumpa kang hindi mo pakakasalan. Ang walang gulugad na taunang ito. Nanay, Tumayo ka. Huwag mo na akong tawaging nanay. Tingnan mo siya. Tingnan mo ang mabuting anak na pinalaki mo. Tingnan mo kung ano na ang nangyari sa kanya. Naging isang walang iyang babae siya. Ginang Thorn, ayaw lang talaga ni Iris. Naputulin ang kasunduan namin. Hindi naman kailangan maging masyadong mahigpit, di ba? Kahit ano paman, siya pa rin ang inyong sariling laman at dugo. Kapag kaming mga Thorn ang nagsasalita, wala kang karapatang makialam. Lumabas ka, lumabas ka. Ano pang ginagawa mo rito? Sinabi mo sa akin na umalis ako. Tama. Ikaw pala. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalang parang bula ang 20 taon naming pagsisikap. Ginoo at Ginang Thorn. Naniniwala ako na may karapatan si Iris na hanapin ang sarili niyang kaligayahan. Higit pa rito, sa piling ko, walang duda na siya ang pinakamasayang babae sa buong ang Siyam na Kaharian. Ito ay hindi mapag-aalinlanganan. Mangyaring pagkatiwalaan niyo ako. Pagkatiwalaan ka? Pagkatiwalaan ka, ang taga-kuskus? tatay. Kahit na taga-kuskus lang si Leo, mas mabuti siya kaysa sa halimaw na nagkatawang tao. Si Julian. Ano? Naglakas loob kang banggitin si Julian. Kung hindi mo siya ginulo, paano magkakaganito ang pamilya natin? Nanay, hindi ko siya ginulo. Ikaw ang pumilit sa akin na makisama sa pamilya Sterling. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ginang Thorn, dahil iginagalang kita bilang ina niya, pinagtiisan kita ng paulit-ulit. Pero, huwag mo nang ipagpilitan. Naglakas loob kang hawakan ako, papatayin kita. Leo, ano nang ginagawa mo? Tatay, ayos ka lang ba? Umalis ka. Walang utang na loob. Iris? Kakaiba. Bakit hindi ko maramdaman ang pulso ni Iris? General Anya, hanapin mo agad ang lokasyon ni Ershaw, ang numero 1 banal na doktor sa Siyam na Kaharian. Kailangan ko siyang makita ngayon. Kanina lang. Narinig mo ba? Parang ang sabi niya, walang pulso. Hindi pwedeng. Namatay na lang bigla, di ba? Pinaghirapan nating palakihin siya. At wala pa siyang nagagawa para sa atin. Hindi siya pwedeng mamatay ng ganito lang. Kung mamatay siya, lahat ng ari-arian ng pamilya Thorn ay nakapangalan pa rin sa kanya. Iris, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Hindi ko alam kung bakit. Pero parang nanlalambot ang buong katawan ko. Dadalhin kita sa bahay ni Ershaw kaagad. Anong ginagawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na ito ang tirahan ni Dr. Shaw, ang pinakamagaling na banal na doktor sa Siyam na Kaharian? Siyempre alam kong ito ang tirahan ni Ershaw. Sabihin mo sa kanyang lumabas at harapin ako ngayon. Lalabas para harapin ka? Nakakatawa. Sino ba si Dr. Shaw? Nakatayo sa likuran ni Dr. Shaw si General Anya. Ang tapang mo, binata. Namanggulo ka rito. Isang aso ka lang na humihiram ng lakas ng kanyang amo. Wala akong oras na sayangin sa'yo. Maging matalino ka. Umalis ka sa harap ko ngayon. Umalis sa harap mo. Ang yabang ng bibig mo, binata. Kilala ko lahat ng impluwensyal na tao sa Siyam na Kaharian. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ako ay ako at wala akong itinatago. Leo Vance. Leo Vance. Ikaw pala yung sa ilalim ng pagiging tagapaglinis ng paliguan ay sumisilip sa mga babaeng naliligo. Ang maruming tagapaglinis ng paliguan. Hindi pa ba nababali ang mga binti mo? Anong lakas ng loob mong pumunta rito sa tirahan ni Dr. Shaw para manggulo? Ano ang nagpapalagay sa iyong ako'y nandito para manggulo? Nandito ako para magpakonsulta. Wala akong oras para makipaglaro sa mga aso. Ngayon, umalis ka sa harap ko. Ang tapang mo, Leo Vance. Anong karapatan mong tawagin akong aso?
Mga gwardya, ilabas siya rito. Umaasa ka pang makita si Dr. Shaw? Kung gusto mo siyang makita, doon mo siya hanapin sa impyerno. Naamoy ko na ang baho ng kahirapan mula sa malayo. Nagtataka ako kung sino kaya. Yun pala, ito pala ang hamak na tagapaglinis ng paliguan. MS, Prof, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Sinabi ng aking ninong na may darating na impluwensyal na tao, at inutusan akong salubungin muna sila. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Kung magpapatuloy kang magingay dito, nakakaabala sa aming pinakamamahal na bisita. Pagsisisihan mo yan. Kasalanan ng walang kwentang ito ang pagtatangka niyang pumasok ng walang palong sa bahay ni Dr. Shaw. Isang hampas lupa. Nagmamayabang lang. At inaasahan pa niyang personal siyang salubungin ni Dr. Shaw? Ang kakatawa. Ang tagal nating hindi nagkita. Leo, kitang-kita namang gusto mo pa ring mamatay. Ang katulong ay katulong lang. Tumayo ka na lang tahimik sa tabi at gawin ang trabaho mo. Kung hindi ka marunong magsalita, huwag ka nang magsalita. Anong lakas ng loob mong tawaging katulong si Chloe? Gusto mo talagang mamatay? Leo, umalis ka na ngayon dito. Kung maantala mo ako sa pagsalubong sa napakalaking tao na yon, 10 buhay mo pa ang hindi sasapat para bayaran yan. Napakalaking tao. Anong napakalaking tao? Anong karapatan mo, isang hamak na tagapaglinis ng paliguan, para malaman yan? Sa buong ang siyam na kaharian, wala nang mas malaki pa sa akin. Ang yabang. Leo, sinubukan kong maging mabait, huwag mo nang ipilit yan, umalis ka na. Kung aalis na ako, hindi mo magagawa ang trabaho mo. Ibig mong sabihin, ikaw ang napakalaking taong sinasalubong ni Miss Croft. Tama. Tigilan mo ang kayabangan. Alam ng lahat sa ang siyam na kaharian, na isa ka lang Meniakis ng masahista. Kung ikaw ang napakalaking taong sinasalubong ni Miss Croft, ako ang anak ng napakalaking taong yon. So, pagkatapos ng lahat, gusto mong maging anak ko, ha? Pero sa utak mong yan, hindi ka pwedeng maging anak ko. Leo, huwag mo nang sabihin ang kalokohang yan. Guardia, palabasin nyo ang dalawang to. Pinapayuhan ko kayong huwag kaming hawakan. Hindi sulit na mawalan ng buhay, dahil lang sa maliit na bagay. Gusto kong makita kung sino ang mas matigas, ikaw o ang mga kamao ko. Tama na yan, Leo. Huwag kang magpanggap na isang impluwensyal na tao. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Hindi na kailangang magpatingin kay Ikikishaw. Umuwi na lang tayo. Iris, ako nga talaga ang impluwensyal na tao. Leo, tigilan mo na ang pagmamayabang. Anong klaseng impluwensyal na tao ka ba? Ang hari ng dragon kaya? Kung ikaw ang hari ng dragon, ako naman ang asawa ng hari ng dragon. Narito pa kaya tayo, na nagtitiis sa kalokohang ito? Sa isang utos mo lang, sino sa ang siyam na kaharian ang hindi susunod? Kahit aminin ko ngayon kay Iris, na ako ang hari ng dragon, wala ring mangyayari. Hindi maniniwala si Iris, at baka lalo pang lumala ang kanyang kondisyon. Panandaliang itatago ko muna ito. Iris, hindi naman talaga. Naibigan mo ang tagapaglinis ng paliguan na to. Mabutit pinapaalala ko sa'yo. Para sa mga babaeng tulad natin, ang paghahanap ng mabuting lalaki ay tungkol sa kaligayahan habang buhay. Ang lalaking tulad niya, na puro salita lang. Maaasahan ba? Ang mga bagay-bagay ko. Walang utang na loob. Evelyn, kung may taong gustong sumabog sa isang hukay ng apoy, hindi natin sila mapipigilan. Ang hilig mong magmali siya. Kung ganun, kayong dalawa, umalis kayo sa harap ko, lumayas kayo ngayon din. Evelyn, ano bang, ikinagagalit mo? Panginoong Blackwood, nandito ka na pala. Mason, bakit ka nandito? Ikaw ba talaga ang sinugo ng ninong para salubungin ko? Paano nalaman ni Earshaw? Napupunta ako para humiling ng ilang reseta. Pero bukod sa akin, sino pa ba rito? Ang sapat ang importansya para kay Evelyn. Para siya mismo ang pumunta at sumalubong. Tama ka, ako nga. Tuloy po kayo. Tara na. Dapat na rin tayong pumasok. Leo, ikaw na naman. Nangahas kang sumunod sa amin. Ang lakas talaga ng loob mo. Ang lakas ng loob ko. Wala yan sa'yo, akala mo'y ikaw ang hari. Nabawi mo na ba ang yaman ng pamilya na nawala sa'yo? Matandang Shaw. Lumabas ka at harapin mo ako ngayon din. Ang kapal ng mukha mo. Binabastos mo si Earshaw. Gusto mo bang mamatay? Binibining Thorn. Hindi ko inaasahang ang babaw ng mukha mo. Pero ang lalim ng lihim mong buhay.
Sa seremonya ng pag-upo sa trono, isinumpa mong wala kang kinalaman. Sa walang kwentang si Leo, paano nangyari? Na magkasama kayo ngayon? Mukhang sa puso mo. Mason, bantayan mo ang iyong mga salita. Kung babastusin mo ulit si Iris. Leo, ano ba ang ipinagmamalaki mo? Oh, siya nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ngayon, ang pamilya Thorne ay isinubasta si Iris. Sa isang auction, ang pinakamataas na bid ang mananalo. Kung sino ang magbabayad ng pinakamarami, siya ang makakasama niya. Nagsisinungaling ka. Imposible yan. Ano bang imposible dyan? Ang maliit mong eskandalo kay Leo ay kumalat na sa buong Siyam na dominyo. Ngayon, desperado na ang mga magulang mong ipagbili ka. Sayang nga lang, hindi ka na magkakahalaga ng maganda. Leo, nakikita mo, mas gugustuhin pa ng pamilya Thorne na ipagbili si Iris kaysa hayaan kang makuha mo siya ng mura. Gusto mo bang mamatay? Leo, bitawan mo ako. Leo, teritoryo ito ng aking ninong. Hindi ka pwedeng magkagulo dito. Leo, Maghintay ka lang. Hello. Nagbibid ako ng $5 milyong para kay Iris. Gusto kong bilhin si Iris. Sige, walang problema. Kapag pumasok na ang pera, iyon na si Iris. Narinig mo ba yan, Leo? Iris ay akin na ngayon. Iris, halika rito, ngayon din. Hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Gusto mo siyang pakasalan? Tignan natin kung mabubuhay ka pa para pakasalan siya. Hindi ka sang-ayon? Ano ba ang silbi ng hindi mo pagsang-ayon? Ngayon, nasa account na ang pera ko. Akin na si Iris. Sa katayuan ng pamilya Blackwood sa Siyam na dominyo. Ang pagdurog sa'yo, Leo. Ikaw, Leo, ano nung pinagtatawanan mo? Iris, hindi ba't gusto mo talaga ng mga masahista? Hayaan mong sabihin ko sa'yo para sa ganitong klaseng saya. Ngayong gabi, kaya kitang pasayahin. Kung hindi man lang itinuro sa'yo ng nanay mo kung paano ispelingin ang magandang asal, may oras akong turuan ka ngayon. Leo, maruming masahista ka, ang kapal ng mukha mong suntukin ako. Leo, baka dapat hayaan na lang natin. Hindi mo kailangang isugal ang pamilya Blackwood dahil sa akin. Umuwi na lang tayo. Ayaw kong maniwala na gagawin ito sa akin ng mga magulang ko. Iris, bakit iniisip mo pa rin ang mga magulang mo? Sa mundong ito, anong klaseng magulang ang magbebenta ng sariling anak na babae? Hoy, Iris, huwag kang umiyak. Huwag kang matakot, nandito ako. Ayaw kong maniwala. Gusto kong umuwi. CJ. Tigil, akala mo makakaalis ka? Impossible. Leo, ilang beses mo na akong ininsulto sa enthronement ceremony. Tapos ang tapang mong manuntok sa akin. At ngayon, kukunin mo pa ang babae ko. Sabihin ko sa'yo, Leo, ngayong araw, kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad. Patay ka. Mukhang kulang pa ang leksyon na binigay ko sa'yo. Gusto mo pa ring lumuhod ako? Kung hindi ka luluhod, hindi kita pahihintulutang umalis sa kwartong ito ngayong araw. Ngayong araw, hindi ka aalis. Leo, sinabihan ko na ang aking ninong na may nananabog dito. Sabi ng ninong ko, si General Anya ay darating na. Kapag dumating na si General Anya, Kung talagang darating siya, hindi ang buhay ko ang habol niya. Isang tagakuskus lang. Ang lakas ng loob mong magmalaki sa harap ko. walang sino mang pinapayagang umalis. Iris, puta ka. Ang tapang mong hamampes sa akin. Ako, si Leo, hindi kailanman nananakit ng babae. Ikaw ang una. Leo Vance, papatayin kita. Ikaw ang pangalawa. Leo, ang tapang mo. Nananakit ka ng babae. Paano ito matatawag na pananakit? Tinuturuan ko lang sila kung paano kumilos ng maayos. Isang halang ang bituka na puro babae at alak lang ang iniisip. Akala mo makakapag-asawa sa akin. Panaginip lang yan. Iris Thorne, pinapayuhan kitang huwag masyadong matigas ang ulo. Ako ang pinuno ng pamilya Blackwood. Ang pamilya Blackwood, sa Siyam na kaharian, ay ang ika-4 na pinakamalaking pamilya. Basta't mapasaya mo ako. Lahat ng ari-arian ng pamilya Blackwood ay mapapasayo. Ang pakikipag-asawa sa akin. Ang tanging paraan para magkaroon ng walang katapusang benepisyo at walang kapahamakan, di ba? Pakikipag-asawa sa iyo. Sa ibabaw ng bangkay ko. Iris Thorne, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Binayaran na kita, babae mo na ako ngayon. Na pala. Hayaan mong turuan kita ng leksyon. Ang sinasabi ng asawa mo, iyon ang masusunod. Paano kung ako naman ang magturo sa'yo? Leo, gago ka, ang lakas ng loob mong manuntok sa akin. Iris, malandi, masyado kitang pinagbigyan dati, hindi ba? Akala mo kung sino ka na ngayon. Wala kang modo.
Kahit nandito ang tatay mo, hindi siya maglalakas loob na magsalita sa akin ng ganyan. Leo, kung maglalakas loob kang humawak sa akin ulit, sisiguraduhin kong hindi ka lalabas ng kwartong ito ng buhay. May lakas ng loob kang lapastanganin ang hari ng dragon. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang hari ng dragon. Sige, magmura ka pa. Bakit ka tumigil? Akala mo ba sa pagbanggit mo lang ng pangalan ng hari ng dragon at pagpapanggap mo rito, ma-impress mo na ang babaeng ito? Leo, mukhang determinado kang gawin ito sa mas mahirap na paraan. May gusto kang mamatay. May lakas ka ng loob na magsalita ng ganyan kaayabang. Gusto kong makita kung paano mo ako papatayin. Ano pang hinihintay mo? Sanduin mo si Earshao. Pagdating ni Earshao, siya ang bahala sa impostor na ito. Leo, talagang hindi ka natututo. Ano? May dala ka na namang artista. Kaya, sino naman ang papel na gagampanan mo ngayon? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikilala na siya si General Anya? Patawarin mo po ako, hari ng dragon. Noon, dahil sa mga problema sa kalusugan, si Anya ay humingi ng tulong medikal kay Earshao. Nangako siya na kung may pagkakataon, siya ay magbabayad ng utang na loob kay Earshao. Pero hindi ko inasahan na gagamitin niya ang pangalan ko para mang-api ng iba. Tumayo ka. Wala kang kinalaman sa bagay na ito. Salamat ang hari ng dragon. Leo, hindi ako makapaniwala na ang artista na hinanap mo ngayon ay dapat daw si General Anya. Naguhukay ka lang ng sarili mong libingan. Alam ng lahat sa Siyam na Dominion na may malaking utang na loob si General Anya kay Dr. Sho. Nagkita na sila dati. Pagdating ni Dr. Sho, magkakaroon ka pa ng isa pang kasong pagpapanggap kay General Anya. Sa pagkakataong ito, kahit ang Diyos mismo ay hindi na makakapagligtas sa iyo. Leo, bakit mo muling tinawag ang artistang ito? Iris, siya nga talaga si General Anya. Maniwala ka sa akin. Leo, sa puso ko, alam kong mabuti kang tao. Pero ibang usapan ang magyabang, at pwede ko iyong palampasin. Pero grabe ka rin sa pagsisinungaling. Talagang nabigo mo ako. Iris, sinusumpa ko sa'yo, ako. Hindi ako nagsisinungaling. Ibig mong sabihin, siya nga talaga si General Anya? Ang tunay na tao. E di ikaw ang kataas-taas ang hari ng dragon, ng Siyam na Dominion. Tama ka. Talagang nabigo mo ako. Hoy, Iris, maniwala ka sa akin. Bitawan mo ako. Leo, karapat-dapat ka dyan. Nagpapanggap ka pa ring hari ng dragon. Nagpapanggap na hari ng dragon. Ngayon, ang pamilya Thorne ay madadami sa iyo, at tiyak na magkakaroon sila ng buong angkan na mapapahamak. Maniwala ka sa akin. Parang, hindi pa matanggap ni Iris sa sandaling ito. Ang katotohanan ako ang hari ng dragon. Dahan-dahan lang muna ang kailangan. Iris, kahit hindi ako ang hari ng dragon, siya talaga ang General Anya. Malapit nang dumating si Earshao. Saka mo malalaman, di ba? Kung gusto mong umalis, hindi ka makakaalis. Leo, naglakas loob kang mag-upa ng artista para magpanggap na General Anya. Pagdating ng General Anya, agad niyang papatayin ang impostor na ito. Mason, naglakas loob kang insultuhin ako. Naghahanap ka ng kamatayan. At naglakas loob ka pang magsinungaling. Ang reputasyon ng General Anya sa buong Siyam na Dominion ay kilala ng lahat. Ang General Anya ay matapang at bihasa sa labanan. Laging nagwawagi, walang pagkatalo. Paano mo maihahambing ang isang malambot, matabang tamad na tulad mo sa kanya? Ininsulto mo ang aking pamilyang Blackwood. Sa tingin ko, kayo ang karapat-dapat mamatay. Bulag ka talaga. Para saan pa ang mga mata mo? Aking Panginoong Dragon, ipapahiwa-hiwalay ko ang katawan niya ngayon din. Ang yabang ng salita. Sino ka ba? Ipapahiwa-hiwalay ang katawan ko. Pagdating ni Earshao, kung makikilala ka niya, saka ako maniniwala sa'yo. Sa puntong iyon, ako mismo ang magpapahiwa-hiwalay ng sarili kong katawan. Nakakatawa. Kung ikaw nga talaga ang General Anya, bakit hindi kita nakita dito, kasama ng aking ninong? Hindi ka karapat-dapat na makita ang General Anya. Earshao, may 3 minuto ka para lumabas at harapin ako agad. Kung hindi ako ang General Anya, hahaha, lalong lumalaki ang kayabangan mo. Nakangahas kang insultuhin si Earshao. Ngayon, ako ang magpapatupad ng katarungan sa ngalan ng langit. Tiyaking dito magtatapos ang iyong buhay, at palalayasin ang banta na ito sa ang Siyam na kaharian. Diretso ka sa ang giletina. Leo, umalis na tayo agad. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Umalis na tayo agad. Iris, nandito ako. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Sinong nag-iingay dyan? Ninong,
Pagbati, Earshao. Naku, Earshao, yung reseta na binigay mo sa akin noon ay tunay na gamot na milagroso pagkatapos kong inumin, halimaw ako buong gabi. Sobrang sarap. Ang ganda ng pakiramdam. Pero, mula nang tumigil akong uminom ng gamot, bumaba ulit ang performance ko dyan kamakailan. Iris, kapag ininom ko na ang gamot na yon, tiyak na mapapasaya rin kita. Ninong. Si Leo itong nagkakagulo dito. Isang mababang uri ng taga-kuskus ang nagmamatigas, na siya raw ang malaking tao na binanggit mo, at yang si Iris. Huwag mo nang pansinin, tungkol naman sa matabang gunggong na ito, nangangahas pang magpanggap na si General Anya. Pakiusap, Ninong, bitayin nyo na agad silang tatlo. Ikaw. Sino raw ang sasabihin mong ipapatay kagad? Sino raw ang sasabihin mong ipapatay kagad? Yung impostor na si General Anya, yung matabang baboy na yon. Tama, siya nga. Leo, Nayong, nandito na si Earshao. Tignan natin kung paano mo to lalabasin. Oh, pwede pa ba kung lumabas dito? Ang tanging taong kayang tumayo ng kalmado. Sa tabi ni General Anya at mag-utos. Sa buong eksena, yun ay walang iba kundi si Dr. Shaw. Pagbati, General Anya. General Anya. Siya talaga si General Anya. Hindi pwede, imposible yan. Hanggang ngayon, naglalakas loob kang insultuhin ako, ang General. Patayin niyo sila agad. Hindi. General Anya, pakalmahin po ninyo ang inyong galit. Bulag ako sa kadakilaan niyo. Hoy, sino yung sobrang yabang kanina? Bulag ako sa kadakilaang nasa harap ko. CJ, handang ibigay ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Blackwood at agad na alis sa siyam na dominyon. Basta lang, iligtas ninyo ang buhay ko, General Anya. Pakiusap. Akala mo ba interesado si General Anya sa mumurahin mong ari-arian? Ako, Evelyn. Pakiusap dahil sa matagal na pagkakakilala ng ating mga pamilya. Ipagmakaawa mo ako at iligtas ang buhay ko. Anong silbi ng pagluhod mo sa akin ngayon? Doon ka lumuhad kay General Anya. General Anya, nagkamali po ako. Nakikiusap ako. Iligtas ninyo ang aking buhay. Pakiusap. Dapat alam mo na darating ang araw na ito. Sino ang nagsabing gusto niyang paghiwa-hiwalayin ang katawan? Pakiusap, General Anya, iligtas ang aking buhay. Iligtas ang aking buhay. Talagang hindi kita mapapatawad. Noon, sa seremonya ng pagluklok sa trono ng Hari ng Dragon, pinatawad na kita minsan, pero hindi ka nagsisi. Ngayon, mga gwardya, ilabas si Mason Blackwood. At paghiwa-hiwalayin ang kanyang katawan. General, iligtas ang aking buhay. General, iligtas ang aking buhay. Tungkol naman sa iyo, Evelyn Croft. Ang pamilya Croft ay tapat sa loob ng maraming henerasyon. Ang pangunahing pamilya ng mandirigma sa Siyam na Kaharian. Paano nakapaglabas ng isang tulad mo na napakayabang at walang ingat? Mula ngayon, ang pamilya Croft ay itatapon palabas ng Siyam na Kaharian. Tungkol naman sa iyo, Evelyn Croft, ikaw ay bungkalin ang iyong mga mata, itatapon palabas ng Siyam na Kaharian, at iwanang mag-isa. Mga gwardya. General Anya, nakikiusap ako. Pakiusap, nagkamali ako. Hindi. General Anya, pakiusap. General Anya, hindi. Tungkol naman sa iyo. CJ, Earshao, may pasyente pa tayo dito. Halika tingnan mo. Oo. Binibining Thorn, bihirang sakit sa dugo ito. Talagang kailangan ng pagsasali ng dugo. Ano? Walang oras na dapat sayangin. Iris, Ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat tinakot si Binibining Thorn. Ako talaga ang may kasalanan. ihanda agad ang operasyon. Opo. Aayusin ko na ito kagad. Ayon sa mga pagsusuri, ang dugo ng mga magulang ni Binibining Thorne ay hindi tugma sa kanya, kaya hindi sila maaaring magbigay ng dugo para sa kanya. Gamitin ang dugo ko. Ang dugo ko ay lumaki sa piling ng mga gamot at may himalang epekto sa pagpapagaling. Ang Hari ng Dragon, kayo ang kataas-taasang pinuno. Paano namin magagamit ang inyong dugo? Ayos lang. Ang bagay na ito ay sa pagitan mo at sa akin, huwag mong ipaalam kanino man. Opo, Panginoon ko. Bagaman ang hindi pagtutugma ng dugo ay madalas mangyari, hindi pa rin ako mapalagay. Sabihin mo kay tagapamahalakan na magsagawa ng investigasyon tungkol sa pinagmulan ni Iris. Ang Hari ng Dragon, kayo ba ay tama ka? Pinaghihinalaan kong hindi si Iris ang tunay nilang anak. Walang tunay na magulang ang magtrato sa kanilang anak ng ganito.
Iris. Nandito ako. Huwag kang matakot. Binibining Thorn. Ang totoo, maraming gustong mamatay ka. Kapag nawala ka na, mas maraming tao ang magiging masaya. Anong ginagawa mo? Pamatay tao. May pumasok sa kwarto ni Binibining Thorn at sinubukang ituro ng hindi kilalang sangkap sa kanyang e-drip. Ano ng kalokohan ang sinasabi mo? Binabakuran mo ako. Binabakuran, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Ikaw ang magtuturo ng hindi kilalang sangkap sa e-drip ni Binibining Thorn. Nandito na ang ebidensya at mga saksi. Paano mo pa itatatanggi? Asawa ko si Iris. Pinaghirapan kong makuha ang loob niya. Paano ko sasaktan? Bakit hindi? Isa ka lang masahista. Gusto mong patayin si Binibining Thorn at agawin ang ari-arian ng pamilya Thorn. Yan pala ang motibo mo. Sabihin mo, sino ang nasa likod mo? Leo! Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mong saktan si Iris. Pamilya ni Binibining Thorn, narito na kayo sa wakas. Ang lalaking ito, pumapasok siya ng palihim sa kwarto ni Iris at sinisikap na patayin si Iris. Kung hindi ko siya nahuli ng maaga, baka si Iris ay... Binabalaan kita. Malaking kasalanan ang paninirang puri. Maaari nitong puksain ang buong angkan. Tigilan mo ako ng pananakot. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Hindi mo na malilinis ang pangalan mo. Alam mo rin pala ang kasabihan na hindi mo na malilinis ang pangalan mo. Leo, ikaw na naman. Hindi ka ba makakahanap ng tali at atali ang sarili mo? Tigilan mo ang paggala-gala saan-saan. Leo, halos mamatay na ang aming si Iris. Bakit mo siya sasaktan? Kayong dalawa, paninirang puri ang ginagawa ninyo sa akin mula nang dumating kayo. Sinasabing ako ang nanakit kay Iris. Mukhang, ang nasa likod niya ang kumukontrol. Kayo pala ang dalawa, hindi ba? Kahit ang mabangis na tigre ay hindi kakainin ang sarili nitong anak. Anong klaseng mga magulang ang nananakit sa sarili nilang anak? Tama na, Leo. Itigil mo na ang mga kahabag-habag na dahilan mo. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumayas ka na ngayon. Kung hindi, kapag lumaki ito, hindi maganda ang kahihinatnan mo. Paalisin mo ako. Wala kang karapatan. Ayan na naman siya, nagpapanggap. Lagi kang nagpapakita bilang isang impluwensyal na tao. Anong klaseng lalaki ka? Nahihiya ako para sa'yo. Uulitin ko. Lumayas ka na ngayon. Ganito ba kayo kagustong mapaalis ako? Dahil ba siya ay nabigo kanina, gusto ninyong maghanap ng panibagong pagkakataon? Hindi mo na kailangang tumingin. Narito na ang nasa bulsa mo, narito na. Ito, may diabetes ako. Insulin ito na ini-inject ko araw-araw. Insulin? Insulin raw ito. E di inject mo ngayon sa harap ko. Na-inject ko na ito. Kung ipa-inject mo ulit ito ngayon, mamamatay ako. Leo, gusto mo ba akong patayin? Tama na, Leo. Sinubukan mo ng patayin si Iris. Ngayon naman, nanay niya, wala ka bang konsensya? Lumuhad ka ngayon. At humingi ng tawad sa amin. Papaluhurin mo ako. Sasabihin mong wala akong konsensya. Mas marami pa akong konsensya kaysa sa inyong dalawa. Dahil, sinasabi mong insulin ito, maghahanap ako ng mag-imbestiga para malaman kung pareho ang substance sa loob nitong dalawang bote. O hindi. Anong gagawin natin? Pinapayuhan kita na lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad kay Iris. Kung hindi, Director King. Leo, akin ang ospital na ito. Pasensya na. Pero hindi ka welcome dito. Lumabas ka kaagad. Sa pamilya King pala ang ospital na ito. Kaya pala ang yabang mo. Pero ayoko lang talagang umalis. Ano ang magagawa mo sa akin? Leo, nandito na ang ebidensya at mga saksi na sinubukan mong saktan si Iris. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na ngayon din. May sagot ka sa lahat, ano? Kung aalis ako, hindi ba magiging tupa sa katayan si Iris sa iyong awa? Sinasabi ko sa'yo, hindi ako iiwan ni Iris kahit isang saglit. Leo, binigyan na kita ng pagkakataon. Kung ayaw mo pa ring umalis, maniwala ka sa akin. Ngayong araw, hindi ka lalakad palabas ng ospital na ito. Hindi makalakad, edi maghihiga na lang ako. Saka, kakagaling ko lang sa operasyon at medyo pagod pa ako. Akala mo ba talaga, na bahay mo ito? Ang buong Siyam na Dominyo ay aking tahanan. Kung gugustuhin ko, ang lugar na ito ay magiging akin sa lalong madaling panahon. Kung wala lang dito si Iris para magpagamot, hindi ko malilingon ang lugar na ito. Gago ka. Nakalimutan mo na ba, na isa ka lang walang kwentang tagalinis? Nakapagpagalagala ka lang kasama si Binibining Thorn. Kaya,
Nagkaroon ka na ng ilusyon. Nakasali ka rin sa mataas na lipunan? Bastardo. Nakikipagkaibigan lang siya sa ating si Iris. Ang kahabag-habag kong Iris. Nabighani siya. Nilinlang ng bastardong ito. Umuwi ka na. Kung maglakas loob kang hawakan si Iris, kukunin ko ang buhay mo. Ha? Itong walang kwenta. Ang ingay mo, ha? Gusto ko talagang malaman kung magkano ang perang nakuha mo kay Iris. Ano sa palagay mo? Ang pera ay makakabili ng maraming bagay, ngunit hindi nito mabibili ang panlasa. At may lakas ka pa ng loob, matapos mong sundan ng matagal si Iris, na manatiling mukhang luma at mahirap. Anak ko si Iris. Di ba pwede kong makita ang sarili kong anak? Huwag kang makialam. Ang pakialamera mo. Malawak na ang sakop ko. Sa buong Siyam na kaharian, wala akong lugar na hindi nasasakupan. Kung pipiliin kong makialam, makakapanghimasok ako kahit saan. Tungkol naman sa inyong dalawa, seryoso akong nagdududa ngayon. Kung tunay nga kayong, mga tunay niyang magulang. Ikaw, anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Leo, paano mo nagawang magsalita ng kalokohan sa harap ko? May respeto ka ba sa pamilya Thorn? Leo, ang galing mo talagang magsalita ng kalokohan. Bakit di mo sabihin, anak mo ako? Kung kalokohan man ito o hindi, malalaman niyo rin agad. Iris, kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na. Tatay, nanay, nandito kayo. Ginoong King, nandito ka rin? Nandito ba kayong lahat para bisitahin ako? Pasensya na at nabahala kayong lahat. Ako ay nandito para bisitahin ka. Kung sila ay nandito para bisitahin ka, hindi ko alam. Iris, gising ka na. Hindi mo alam? Ang ginawa nitong si Leo Vance sa'yo, nung ikaw ay walang malay. Itong si Leo Vance. May ambisyon siya ng isang lobo. Nilason ka niya. Para lang makuha ang iyong mga ari-arian. Yan ang ebidensya. Ah, lason pala ang laman nito. Kung hindi mo sinabi, hindi ko sana nalaman. Huwag kang magkunwaring tanga. Si Norse Jones mula sa aming ospital, ang personal na nakakita sa'yo, na nag-iniksyo ng lason, sa IV drip ni Binibining Ford. Ano pa ba ang pinagkukunwari mo? Binibining Ford, huwag mong panatilihin sa tabi mo ang taong nanakit sa'yo, at itulak ang mga magulang na naghirap para buhayin ka, ang mismong mga nagmamahal sa'yo. Magulang ang tawag nila sa sarili nila. Sila mismo ang nagsubasta ng sarili nilang anak na babae, sinubukang lasunin ang sarili nilang anak, at saka kunin ang kanyang mga ari-arian. Tumigil ka. Leo, tumigil ka. Paano naman malalagyan ako ng laso ng mga magulang ko para saktan ako? Walang batayang usapan lang ito. Walang batayang usapan lang ito. Ano ba ang 2 bote ng lason na ito? Sinasabi ko sa'yo. Sinubukan kang patayin ng nanay mo ng una at nabigo. Gusto niyang subukan ulit. Hindi imposible yan. Nagkakagulo si Leo sa ospital ko. Papagbayarin kita. Ikaw na hamak na langgam. Anong presyo ang mapapabayad mo sa akin? Ito ay ganap na paghihimagsik. Paano naging ganito kaya bang ang isang manyakis lang? Hindi mo ba alam na ang pamilya King sa Siyam na kaharian ay ang ikalimang pinakamalaking pamilya? Isang dakilang pamilya, nangangahas kayong magpakilalang dakilang pamilya sa harap ko. Walang hiya ka. Ikaw, na mula sa isang hindi kilala at malabong maliit na pamilya, ay nangangahang magsalita ng walang kabuluhan dito. Sino ang niloloko mo? Lahat ng tao dito. Alam ng lahat dito ang pinanggalingan mo. Sinasabi ko sa'yo, wala sa inyong kahit isa ang nakakaalam kung sino ako. Isang masahista. Anong kayabangan yan? Paano kung hindi ako masahista? Hindi ka masahista? Ano ka ngayon? Isa ka lang daga sa kanal. Isang, na tumitingin lang sa mga babaeng naliligo. Isang walang hiyang buhong. Ano, sasabihin mo bang ikaw ang hari ng dragon? Tama. Ako ang hari ng dragon. Ang kapal ng mukha mo. Leo, nangangahas kang magpanggap na hari ng dragon. Sinasabi ko sa'yo, ikaw ngayon ay isang traidor sa buong Siyam na kaharian. I-report ko ito kagad kay tagapamahala Kane. CJ, tawagin mo si tagapamahalakan. Gusto kong makita kung siya ang kukuha ng buhay ko o ako ang kukuha ng sayo. Ang yabang naman. Akala mo ba ikaw si ang hari ng dragon? Sino ka ba? Paano mo nagawang lapastanganin si tagapamahala Kane? Hindi lang yan. Sinubukan pa niyang saktan ng anak kong babae. Tama, nahuli sa akto. Narinig kong malapit lang si Dr. Shaw. Papuntahin natin siya para magpatotoo. Tama. Nandito si A.R. Shaw. Tinawagan ko siya. Ano ang sinabi mo? Tama ba ang narinig ko? Sinasabi mo sa akin na ipinatawag mo ang sikat na si Dr. Shaw. Na pumunta rito? Eksakto yan. Leo, nagmamayabang ka lang. Dapat ayusin mo ang mga kasinungalingan mo. Sino ba si Dr. Shaw? Siya ang banal na doktor, ang numero 1, sa buong Siyam na kaharian.
Ilang mga maharlikang pamilya ang pumipila para makita siya? At ikaw, isang taga-kuskus lang, ang mag-uutos kay Dr. Shaw? Paano niya nasasabi ang mga ganyang bagay? Leo, wala ka bang hiya? Anong hiya pa ba ang maaaring mayroon siya? Tatawagan ko na si Dr. Shaw ngayon din. Bakit mo siya tinatawagan? Natatakot ka na ngayon, di ba? Huli na, tinatawagan ko siya, ngayon din. Sa tingin ko ikaw ang natatakot. May numero ako ni Air Shaw. Ako ang tatawag sa kanya. Air Shaw, anong klaseng e-room ang inayos mo para sa akin? Sinusubukan akong paalisin ng mga tauhan ng ospital. Leo. Tama na. Tigilan mo na. Umuwi na tayo. Hindi ako alis, dito na lang ako gagaling ng tahimik. Hindi, gusto ko nang umuwi. Aling bahay, hindi mo ba nakikita, ang mga magulang sa harap mo, hindi ka nila itinuring na tunay na anak. Ipinagbili ka nila, inilalaan sa subasta, at nilason ka pa. Talaga bang ayaw mong malaman kung ano ang nangyayari? Kalimutan mo na. Ayokong malaman. Iris, huwag kang matakot. Gusto ko lang umuwi. Huwag kang matakot. Nandito ako. Sige, Leo. Hindi ba't sabi mo, papagapangin mo rito si Dr. Shaw? Bakit hindi pa siya gumagapang dito? Ikaw pa ang nagsasalita. Hindi ka paniniwalaan ng aming Iris. Ang anak na aming pinalaki, ay tiyak na maniniwala sa amin. Ano ang nangyayari, Dr. Shaw? Shaw, nagpapanggap itong lalaking ito bilang ang hari ng dragon. Nanggugulo sa ating ospital. Palalayasin ko siya ngayon din, o sisirain niya ang reputasyon ng ating ospital. Air Shaw, akala ko magsisisi ka ng kusa. Hindi ko inaasahan ito. Dr. Shaw, sakto ang dating mo. Nitong nakaraang 2 araw, hindi ba't nasa ospital namin ka para mag-opera sa isang impluwensyal na tao? Sabi nitong gago, tauhan mo raw siya, at sunod-sanyaran ka sa kanya. Ngayong nandito ka na, ipakita mo sa gago kung sino ka. Narinig mo ba, Leo? Si Dr. Shaw ay narito lamang para sa operasyon ng isang impluwensyal na tao at nadadaan lang, hindi siya dumating dahil sa tawag mo. Magpapapurihan ka pa ba? Sa harap ni Dr. Shaw. Mga walang hiya tulad mo, kahit ano ang sasabihin. Air Shaw, maaari ba kitang utusan, isang tinaguriang banal na doktor? Oo, maaari mo. Siyempre maaari mo. Hindi ko lang naayos ng maayos ang mga bagay ngayon. Gayunpaman, ang lahat ng mga ito ay kusa nilang ginawa at walang kinalaman sa akin. Patawarin mo ako. Leo, totoo ba ang lahat ng ito? Patawarin mo ako. Shaw, bakit ka lumuluhod? Isang walang kwenta lang siya. Huwag kang magpaloko sa kanya. Tumahimik ka. Gusto mo bang sirain ang pamilya ko? Shaw, ito. Ano ba ang kanyang pagkatao? Dr. Shaw, si Leo Vance ay isang maruming masahista lamang. Anong klaseng malaking tao siya? Wala siya. Ikaw ang walang silbing basura. Ngayon, lumuhad ka at magmakaawa. Lumuhad ka sa harap niya. Bakit ako? Kung ayaw mong mamatay, lumuhad ka na. Air Shaw, itong si Leo Vance. Kilala namin siya ng lubusan. Hindi ka ba nagkakamali? Napakawalang katuturan, ang kanyang dakilang pangalan ay hindi dapat manggaling sa maruming bibig na tulad ng iyo. Dr. Shaw. Sino ba talaga siya? Ikaw ay hindi karapat-dapat na malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Pakiusap, huwag kayong magalit, pareho kayo. Titiyakin kong lahat dito ay mas ikaso. Pwede kayong dalawa na manatili dito hanggat gusto ninyo. Mula ngayon, buong puso kong paglilingkuran kayong dalawa ng buong lakas ko. Shaw, sino ba talaga siya? Ikaw ay hindi karapat-dapat na malaman. Nakasakit ka ng isang tao na hindi mo dapat sinaktan. Ngayon, lumabas ka sa ospital na ito. Paumanhin, bulag ako sa iyong kadakilaan. Paumanhin, nagkamali ako. Hindi na ako maglalakas loob na gawin ito muli. Aalagaan ko ng mabuti si Binibining Thorne, paumanhin. Huli na. Dr. Leon Shaw. Huwag mo akong tawaging banal na doktor. Ako, si Leon Shaw, ay hindi ka kilala. Hindi, Dr. Shaw. Anong nangyayari? Ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin. May lakas ka pa ng loob na magtanong sa akin? Ano ang ginawa mo ngayong gabi? Hindi mo ba alam ng gusto ang ginawa mo? Ano ang ginawa ko? Wala akong ginawa. Naging tanga ko at inisip na ang ating mga pamilya, ang pamilya King at Shaw, ay magkaibigan sa loob ng maraming henerasyon. Espesyal kung inayos na ang malaking personalidad na ito, ay magpa-opera sa iyong ospital, upang bigyan ka ng napakalaking karangalan.
para ang ating mga pamilya ay magtulungan sa pag-angat at umakyat ng magkasama. Ngunit ngayon, bulag kang tanga, sinira mo ang lahat. Sinira mo ang iyong pamilya, King. Balak mo rin bang sirain ang aking pamilya show? Hindi. Imposible. Hindi ako naniniwala. Tumahimik ka. Leo Vance. Si Leo Vance ay isang maruming masahista lang. Baka naloko ka niya, Leon Shaw, pero hindi niya ako maloloko, si Warren King. Tinawagan ko na si tagapamahala Kane. Darating na siya anumang minuto. Leo Vance, tapos na ang pekeng palabas mo. Hindi na kayang magpanggap. Eh di hindi na, magiging prangka na lang ako. Tingnan mo. Ang binatang ito ay umatras. Umatras si Leo. Hoy, bakit ka pa nakaluhod? Luluhod ka sa kanya? Karapat-dapat ba siya? Warren. Ngayon, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Hindi kita maililigtas. Dr. Shaw, masyado ka pang ignorante kapag dumating na si tagapamahala Kane. Ikaw ang luluhod sa kanya. Itong Marcus Ken mo. Ang tagal-tagal mo nang tinatawag, wala pa rin siya. Mukhang hindi sapat ang iyong koneksyon. Leo, tumigil ka na sa pagpapanggap. Kapag dumating na si tagapamahala Kane, babayaran mo ang lahat. Wala kang silbi. Ako na lang ang gagawa. Tatawagin ko siya para sa'yo ngayon din. Marcus Kane, binibigyan kita ng 3 minuto para magpakita sa harap ko. Leo, nagpapanggap ka pa rin. Marcus Kane? Pangalan ba ni tagapamahala Kane ang basta-basta mong tatawagin? 1 minuto. Kung hindi ka magpakita sa loob ng 1 minuto, papaupuin kita sa trono ng Hari ng Dragon. Ang galing. Karapat-dapat sa Oscar na aktor, talaga. Leo, buong buhay mo, pinaghusay ang pag-arte. Bakit hindi ka nalang maging aktor? Pagbati, aking Panginoong Dragon. Marcus Ken, narito ka na rin sa wakas. Imposible. Leo Vance. Si Leo ay masahista lang. Paano siya naging ang hari ng dragon? Ang kapal ng mukha mo. Leo, hindi, ang hari ng dragon. Nagkamali ako, hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Ipagkaloob ninyo ang aking buhay. Kanina pa ay napakatapang mo. Bakit ngayon ka lang nagmamakaawa? Nagkamali ako, hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Ipagkaloob ninyo ang aking buhay. CJ, dahil tila tapat ka naman, paglalagpasin kita. Mula ngayon, sampalin mo ang sarili mo araw-araw. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magtrabaho ka ng nasa oras. Huwag kang mahuhuli at huwag kang liliban sa trabaho. Kalag ka rin siya. Mga gwardiya, kalag ka rin ang makasalanang si Warren King. Leo, ikaw ba talaga ang hari ng dragon? Ako ang hari ng dragon. At ang iyong asawa. Ako rin si Leo Vance. Marcus, ang bagay na ipinag-utos ko sa'yo, na imbestigahan, ano na ang nangyari. Ulat, hari ng dragon, si Binibining Thorn, at ang kanyang kasalukuyang mga ampon na magulang, ay walang kaugnayan sa dugo. Tungkol naman sa kanyang mga tunay na magulang, hinahanap pa rin namin. May iba pa ba kayong sasabihin? Hari ng Dragon, patawarin ninyo kami. Paulit-ulit kayong nagbalak na saktan si Iris. Dapat sana'y namatay na kayo ng libu-libong beses. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang kabutihang ipinakita nyo. Sa pagpapalaki kay Iris, paglalagpasin ko ang inyong mga buhay. Gugulin ninyo ang natitirang bahagi ng inyong buhay sa bilangguan. Kalag ka rin sila, lumabas kayo. Tungkol naman sa inyong dalawa, huwag na kayong muling magpakita sa harap ko. Kung hindi, bubugbugin kayo hanggang mamatay sa lugar na yon. Opo. Pakasalan mo ako. Pakakasalan kita. Yehey!